Sa gitna ng masikip at magulong kalsada, nakatayo ang tanyag na CEO na si Don Duke Alcaraz ng isang malaking korporasyon na abala sa isang outreach program. Abala ang lahat sa pagbibigay ng tulong at pagkain nang biglang may batang gusgusin ng tumawag sa kanyang pansin. Lumapit ang bata na walang takot at may halong pagtataka sa mukha at binitiwan ang tanong na nagpahinto sa mundo ng lahat. Kaano-ano ko po kaya kayo? Kasi nakita ko po ang picture niyo sa kwentas ng nanay ko. Napalingon ang lahat at tahimik na naghihintay sa magiging sagot ni Don Duke. Kitang-kita ang biglaang pagkunot ng kanyang noo. Sino ang batang ito? At bakit may larawan niya ang ina nito? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Si Don Duke Alcaraz, isang kilalang pangalan sa larangan ng negosyo, ay itinuturing na isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Sa edad ni 65, siya ang tagapagtatag at may-ari ng Alcaraz Subdivisions, isang kumpanyang may malawak na saklaw mula Luzon hanggang Mindanao. Kilala siya sa kanyang husay sa negosyo at marangyang pamumuhay. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay ay isang tahimik na buhay kasama ang kanyang pangalawang asawa, si Melanie, at ang kanilang anak, si Stephanie, na ngayon ay 25 taong gulang na. Sa labas, tila perpekto ang pamilya ni Don Duke, ang maganda at mapaggalingang asawang si Melanie at ang kanyang anak na si Stephanie na tinitingala bilang fashionista heir ng imperyo ng Alcaraz Subdivisions. Ngunit sa likod ng magarbong ngiti at magarang pananamit, mayroong madilim na mukha ang mag-inang Melanie at Stephanie. Si Melanie na 20 taon ang bata kesa kay Don Duke ay isang dating socialite na ginamit ang kanyang kagandahan at kakayahang magustuhan ng mga tao upang makuha ang tiwala ng negosyante. Sa panlabas, maasikaso at malambing siyang asawa. Ngunit sa likod ng mga nakangiting kilos ay ang pagiging manipulative niya. Laging sinisigurong siya ang nasusunod sa mga desisyon ni Don Duke, kahit na para lamang sa pansarili niyang kapakinabangan. Samantala, si Stephanie, ang kanilang nag-iisang anak ay tila perpektong tagapagmana ng yaman ng Alcaraz. Siya ay edukada, matalino at maganda. Isang larawan ng tagumpay at karangyaan. Ngunit tulad ng kanyang ina, siya'y maimpluwensyang kontrabida sa buhay ng iba. Sanay siyang makuha ang lahat ng gusto niya, maging tao man o bagay, at walang sinasanto kung may hahadlang man sa kanyang mga plano. Sip-sip siya sa kanyang ama at laging pinapalabas na perpekto ang lahat ng ginagawa niya. Ngunit sa loob-loob ay palihim siyang nagkukonsyaba kasama ang kanyang ina upang masiguro ang kanilang kapangyarihan sa pamilya at negosyo. Ayoko niyan. Ano ba? Mga professional ba talaga kayo? Kanina pa tayo dito at nakailang suot na ako ng damit, wala pa rin ako magustuhan? Ang papangit. Malilate na ako sa event ni Daddy dahil sa mga kabubuhan ninyo. Malakas na bulyaw ni Stephanie sa kanyang wardrobe assistant. Napatungo na lang ang mga wardrobe assistant at halatang napapahiya at naisistress sa pag-uugali ni Stephanie. Isa sa kanilang nagtangkang magsalita upang humingi ng paumanhin. Ngunit bago pa man siya makapagpaliwanag, ay muling nagsalita si Stephanie at sa mas mataas ang tono ng boses. Huwag niyo na akong sabihin ng sorry. Hindi niyo ba naiintindihan? Kailangan perpekto ang itsura ko. Kailangan ako ma-feature mamaya sa lahat ng social media pages. Sigaw niya. Sabay dampot ng isang mamahaling damit mula sa rack at itinapon ito sa sahig. Samantala, pumasok naman si Melanie sa kwarto matapos marinig ang sigaw ng anak. Eleganteng bihis at tila walang alintana sa gulo. Nagsalita siya ng may halong sarkasmo. Stephanie darling, huwag ka masyadong magpakita ng inis.
Maaaring isipin ng mga tao na hindi mo kayang pressure ng pagiging Alcaraz. Lumingon naman si Stephanie sa ina at ibinaba ang mga kamay sa kanyang bewang. Mom, kung hindi dahil sa mga inutil na ito, hindi ako magmumukhang under pressure. They're ruining everything. Tumawa ng mahina si Melanie at lumapit sa anak. Sabay kuha ng isang piraso ng damit mula sa rack. Huwag ka mag-alala anak. Kaya nga tayo nandito para siguraduhin walang makakasira ng imahe mo. Basta't sundin mo ang payo ko. Ikaw ang magiging reyna ng lahat ng event ni Duke, ng iyong ama. Habang minamasdan ng kanyang ina, tila may pahiwatig na sumilay sa mukha ni Stephanie. Isang ambisyong kasing dilim ng ngiti ng kanyang ina. Sa kanilang mundo, lahat ay laro ng kapangyarihan at handa silang gawin ang lahat para manatiling nasa tuktok. Kahit pa ito'y may katumbas na pagkawasak ng iba. Napabuntong hininga naman si Stephanie at tumingin mula sa rack ng mga damit. Fine, sabi niya sa mas mababang tono. Bagamat halata pa rin ang kanyang inis, kumuha siya ng isang dress. Isang sleek na emerald green gown na tiyak na babagay sa kanyang kutis. Tiningnan niya ito sandali at saka lumapit sa salamin upang isuot. Habang inaayos ang gown, tumingin siya sa kanyang ina na nakangiti lamang at tila masayang-masaya sa pagiging kontrolado ng sitwasyon. Sa wakas, kumalma rin si Stephanie. Ngunit ang kanyang pagkasungit ay nananatili. Matapos siyang tingnan ng sarili sa salamin at mahanap ang tamang anggulo ng kanyang ngiti, humarap siya sa kanyang mga wardrobe assistant na tahimik na naghihintay naman ng susunod na utos. Okay na ako. Pwede na to. Sabi niya habang iniikot ang sarili upang masipat ang kabuuan ng gown. Tumigil siya at tumingin ng masama sa mga assistant at sabay sinabing, ngayon lumayas na kayo. Inutil kayong lahat. Huwag na huwag kayong magpapakita ulit sa akin na iintindihan niyo. Ang mga wardrobe assistant ay tahimik na nag-aayos ng kanilang mga gamit at halatang naiiyak ang ilan. Ngunit wala ni isa ang sumubok na sumagot. Mabilis silang iniwan ng silid at iniwan na sina Stephanie at Melanie na nakatayo sa gitna ng marangyang dressing room. Habang inaayos ang buhok ng anak, pinalambot ni Melanie ang kanyang tinig. Ganyan ang gusto ko anak. Ipakita mo sa lahat na ikaw ang boss. Hindi ka basta-bastang tinatapakan ng mga tao. Lalong-lalo na ng mga hamak na empleyado. Tandaan mo, Stephanie, nasa atin ang kapangyarihan. Kaya gamitin mo ito sa lahat ng pagkakataon. Napangiti naman si Stephanie habang iniisip ang mga salitang iyon. Don't worry, Mom. Alam ko kung paano laruin ang larong to. Katulad mo, hindi ako magpapatalo. Sa kanilang mundo, ang pagiging mabait ay walang puwang, kapangyarihan at pagmamaneobra ang tunay na laro. At sa bawat event ni Don Duke, sisiguraduhin nilang sila ang bida, kahit pa may matapakan sa proseso. Pagkalipas ng ilang sandali, bumaba na muna sa kanilang mga kwarto sina Melanie at Stephanie. Parehong maganda at elegante ang itsura, na para bang hindi nagkaroon ng gulo kanina. Sa sala ay naghihintay si Don Duke at nakasuot ng kanyang paboritong tailored suit at abala pa sa pagbabasa ng isang business report. Agad na nagpalitan ng tingin ng mag-ina bago tuluyang humakbang papasok. Si Melanie ang unang nagsalita at ang kanyang boses ay banayad at puno ng lambing. Oh Duke, honey, ang gwapo mo ba rin talaga kahit naabala ka sa trabaho? Sabi ni Melanie habang naupo sa tabi ng asawa, sabay hawak sa braso nito. Siguradong magiging highlight ka ng event mamaya. Sumunod naman si Stephanie na nakangiti at malambing ang boses. Hi, Daddy! Sorry kung medyo natagalan kami sa pag-aayos. Siyempre, gusto naming magandang itsura namin para hindi ka mapahiya, di ba? Inikot pa niya ang sarili at ipinamalas ang gown. Bagay ba, Daddy? Napangiti naman si Don Duke habang tumingin sa kanyang mag-ina. Maganda kayo as always. Pero alam niyo naman ang importante sa akin ay maayos kayong mag-behave sa event. Alam niyo naman na maraming negosyanteng kaibigan ko ang nandoon. Of course, Daddy, you don't have to remind us. Mabilis na sagot naman ni Stephanie habang umupo pa sa kabilang gilid ni Don Duke at parang bata na naglalambing.
Promise, magiging perfect kami mamaya. Lalo na ako. Gusto ko nga magpasalamat kasi pinayagan mo akong gamitin ng bagong kotse para sa entrance ko mamaya eh. Tumawa naman si Don Duke ng bahagya. Ngunit hindi niya napansin ang makahulugang tinginan ni Melanie at Stephanie sa isa't isa. Alam nilang sa harap ni Don Duke, kailangan nilang maging maamo at kaakit-akit sila para mapanatili ang kanyang tiwala. Sa ilalim ng kanilang magiliw na ngiti, nandoon pa rin ang kanilang ambisyon. Ang siguraduhing nasa kanilang kamay ang lahat ng kontrol sa kayamanan ni Don Duke. Habang paalis sila sa sala upang sumakay na sa kanilang sasakyan, nag-iwan si Melanie ng isang malambing na paalala kay Don Duke. Huwag ka na masyado mag-alala, honey. Kami nang bahala mamaya. Siguradong proud na proud ka sa amin. At sa kabila ng mga salita, ang kanilang plano ay unti-unting umuusad. Pagdating nila sa magarbong event hall, ay agad na bumungad sa kanila ang karangyaan ng paligid. Ang kisame ay puno ng kumikislap na mga chandelier. Ang mga mesa ay nilataga ng mamahaling linen at ang bawat sulok ay dinisenyo ng elegante upang magpakita ng kayamanan at impluensya. Marami ng bisita ang dumating. Karamihan ay mga kilalang personalidad sa larangan ng negosyo, politika at social circles. Habang pumapasok ang pamilya Alcaraz, napahinto ang ilang grupo upang tumingin sa kanila. Si Don Duke, na kilala bilang haligi ng industriya ng real estate, ay binati ng mainit na palakpakan mula sa ilan niyang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo. Agad naman na dumikit si Melanie sa braso ni Don Duke at ang kanyang ngiti ay tila larawang maingat niyang iniensayo. Good evening, ladies and gentlemen. Bati niya na may kumpiyansang tono. Pasensya na kung medyo natagalan kami. Alam niyo naman, gusto naming magdala ng kaunting drama sa entrance. Sumunod naman si Stephanie na walang itinatagong pagmamalaki habang ipinapamalas ang kanyang eleganteng gown. Isa-isa niyang binate ang mga kilalang personalidad at panaka-nakang humahagikik upang masigurong napapansin siya. Hi, Tita Ramon! Tita Celeste! Ang gaganda ng outfits niyo tonight! Sabi niya pa sabay pose sa tabi nila upang ipakuha ang kanyang larawan. Habang abala naman si Melanie at Stephanie sa pagpapakitang gilas, sinamantala ang pagkakataon upang isakatuparan ang kanilang layunin. Ang siguraduhin na ang spotlight ay nakatuon lamang sa kanila. Hindi ito ordinaryong gabi para sa mag-ina. Alam na lang ang event na to ay hindi lamang tungkol sa pagdiriwang. Ito ang perpektong pagkakataon para ipakita na sila ang tunay na reyna ng imperyo ni Don Duke. Ngunit sa kabila ng kanilang pagngiti at pagsipsip sa mga bisita, may ilang matang nagmamasid mula sa sulok. Hindi lahat ng naroon ay nadadala sa kanilang mapandinlang na anyo. At ang gabing ito na tila perpekto sa paningin ng mag-ina ay unti-unting magpapahayag ng lihim na babago sa lahat ng kanilang plano. Habang abala si Don Duke sa pagkikipag-usap sa mga bigating investors, sinamantala na Melanie at Stephanie ang pagkakataon upang isakatuparan ang kanilang plano. Nakangiti si Melanie habang maingat na tinuturo ang ilang mayayamang binata na naroon. Sa kanyang mata, ang gabing ito ay hindi lamang tungkol sa negosyo kundi isang pagkakataong mabingwit ni Stephanie ang perpektong kapareha. Isang lalaking kasing yaman o mas mayaman pa sa kanila. Lumapit si Melanie sa anak at marahang bumulong. Stephanie, tingnan mo yung lalaki sa gilid. Si Matthew Villarama, tagapagmana ng Villarama Shipping Lines. Narinig ko single siya. Napapanahon ang ipakita mo kung gaano ka kaganda at kaklase. Ngumiti naman si Stephanie ng makahulugan at kinuha ang kanyang baso ng champagne. Don't worry, Mom. Alam ko nang gagawin ko. Maingat niyang inayos ang laylayan ng kanyang gown at marahang naglakad papunta sa grupo kung nasaan si Matthew. Sa bawat hakbang, sigurado siya sa kanyang kilos. Eleganteng tumatawa. Banayad na umahaplo sa kanyang buhok. At laging sinisiguradong lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Nang makarating siya sa grupo, siya ang unang nagsalita. Good evening, gentlemen. I hope I'm not interrupting. By the way, I'm Stephanie Alcaraz.
Itinaas niya ang kanyang baso ng champagne at nagbigay ng isang nakakaakit na ngiti. Agad na nakuha ni Stephanie ang atensyon ni Matthew at ng iba pang naroroon. Isa sa mga lalaki ang ngumiti at tumugon. Miss Alcaraz, an honor to meet you. Narinig ko na marami ka nang naitulong sa negosyo ng iyong ama. Hindi naman nagpahuli si Stephanie sa kanyang sagot. Oh, just a little here and there. Sabi niya na may mapanuksong tawa. But you know, business isn't the only thing I'm passionate about. I'm also very invested in making meaningful connections. Samantala, hindi kalayuan ay minamasdan ni Melanie ang eksena. Halatang kontento sa kung paanong inaakit ni Stephanie ang mga lalaki. Sa isip-isip niya, kapag nakuha natin ang suporta ng mga tulad ni Matthew, mas titibay ang kontrol natin sa kayamanan ni Duke. Napakadaling laro nito. Habang patuloy ang kasiyahan, tila perpekto ang takbo ng plano ng mag-ina. Ngunit hindi nila alam na ang gabi ring iyon ay magdadala ng isang sorpresa. Isang hindi nila inaasahang bisita na magbubunyag ng isang lihim na maaaring magpabagsak sa kanilang ambisyon. Habang abala si Don Duke sa pakikipag-usap sa kanyang mga investors, natanaw ni Melanie mula sa malayo ang papalapit na mag-asawa, sina Madam Lauren at Don Aris. Ang ngiti sa labi ni Melanie ay bahagyang nawala, ngunit mabilis niyang ibinalik ang kanyang maskara ng pagiging magiliw. Sa loob-loob niya ay nagngingit-ngit siya. Ano na namang drama ng dala ng mga ito? Bulong niya sa sarili, sabay pihit upang itago ang kanyang inis. Agad namang tumayo si Don Duke upang salubungin ng mag-asawa. Lauren, Iris, mabuti nakarating kayo. Matagal ko na kayong hindi nakikita. Masayang bati niya, sabay akbay kay Iris at pakikipagkamay kay Lauren. Si Lauren naman na may dala pa ring aura ng pagiging desente at mapagkakatiwalaan ay ngumiti ng magiliw kay Duke. Of course, hindi kami pwedeng mawala sa malaking event mo, Duke. Alam mo namang isa ka sa pinakamalapit sa amin. Sayang naman kung hindi kami pupunta. Habang nag-uusap ang tatlo, pilit na sumingit si Melanie at halatang kinakabahan ngunit nagkukunyaring masaya. Oh, Lauren! Iris, kamusta? Ang tagal na nating hindi nagkikita. Sabi niya pa na pilit ang ngiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. Halatang hindi siya komportable sa presensya ng mag-asawa. Tila hindi naman alintana ni Lauren ang pilit ng ngiti ni Melanie at mabilis siyang bumaling kay Duke. Duke, alam kong hindi ito ang tamang oras. Pero may gusto sana kaming pag-usapan ni Iris tungkol ito sa nawawalang anak mo. Diretsong sabi ni Lauren at halatang seryoso. Bigla namang tumahimik ang paligid sa kanilang mesa. Kitang-kita ang bahagyang pagkakunot ng noo ni Don Duke. Halatang nagulat at hindi inaasahan ng paksa. Si Melanie naman na noon ay nagpupumilit na magmukhang maamo ay biglang umirap at ibinaling ang atensyon sa baso ng alak na hawak niya. Lauren, Iris, bakit kailangan pa nating ungkatin ang isyong to ngayon? Nasa event tayo, hindi ba? Ang daming bisita. Hindi ito ang tamang lugar para sa drama. Ngunit hindi natinag si Lauren. Melanie, alam kong hindi ito madali para sa'yo. Pero Duke deserves to know the truth. Matagal na naming iniimbestigahan ang pagkawala ng anak niya. At may bago kaming impormasyon. Bago pa makapagsalita si Don Duke ay mabilis na sumingit si Melanie at ang kanyang tono ay malamig ngunit may bahid ng pagkabahala. Diyos ko naman, Lauren. Ilang taon na nakalipas at wala na tayong magagawa tungkol doon. Siguro naman hindi na kailangan pang guluhin si Duke ng mga bagay na wala tayong kontrol. Sa kabila ng pahayag ni Melanie, halatang nakuha ni Lauren ang atensyon ni Duke. Anong impormasyon, Lauren? Anong nalaman niyo? Tanong niya at halatang nag-aalangan, ngunit puno ng interes. Sa kabilang banday, si Melanie naman ay napakagatlabi at pilit na kinakalma ang sarili. Alam niyang ang usaping ito ay maaaring magdala ng panganib sa posisyon niya sa buhay ni Duke, habang ang kanyang isipan ay puno ng plano kung paano mahahadlangan ang diskusyon. Nagpatuloy si Lauren, determinado na maibunyag ang katotohanan.
Habang nagpapatuloy ang usapan, kitang-kita sa mga mata ni Don Duke ang biglang pag-aalala. Ang maaliwalas na kislap ng kanyang mata kanina ay napalitan ng lungkot at pagkalito. Lauren, tanong ni Don Duke at halos pabulong. Ano bang sinasabi mo? Ano tong impormasyon na dala niyo tungkol sa anak ko? Napatingin si Melanie kay Duke at pilit na inaamo ang asawa. Duke, honey, sigurado akong walang basihan ng mga hakang-hakang yan. Matagal nang sarado ang kabanatang yon. Ayoko namang guluhin pa ang buhay natin. Lalo na't kasama na natin si Stephanie ngayon. Magiging unfair sa kanya ito. Ngunit hindi natinag si Lauren. Tumayo siya ng diretso at diretso ang nagsalita. Duke, matagal ng panahon ang lumipas. At alam kong pilit mong binabaon ang nakaraan. Pero ang totoo, dapat mo itong harapin. Matagal na namin hinahanap ni Aris ang mga sagot. At sa wakas ay natagpuan kami. Ang anak mo ay buhay pa. Parang kumulog sa loob ng event hall. Tumigil ang malambot na musika. Ang mga bisitang nasa malapit ay napatigil sa kani-kanilang mga usapan. Si Don Duke na kilala bilang isang tao na laging kontrolado ang emosyon ay napaupo ng bigla. Anong ibig mong sabihin, Lauren? Ang sabi nila namatay nang mag-ina ko sa aksidente. Anong sinasabi mong buhay pa siya? Bumuntong hininga si Lauren at halata sa kanyang mukha ang lungkot at pag-aalala. Duke, ang iyong unang asawa. Siya ay talagang namatay na sa isang aksidente. Pero ang anak ninyo, siya ay nailigtas ng isang kaibigan ng asawa mo bago pa man mangyari ang trahedya. Iyon ang huling ginawa ng iyong dating asawa. Ang masigurong ligtas ang inyong anak bago pa man siya pumanaw. Dahan-dahang lumapit si Aris upang suportahan ang kanyang asawa. Duke, alam naming mahirap itong tanggapin. Pero may mga ebidensya kami magpapatunay na ang anak mo ay naampon ng isang simpleng pamilya sa probinsya. Kamakailan lang natunto namin ang kanyang lokasyon at masakit pang isipin. Mukhang hindi naging maginhawa ang buhay niya. Habang sinasabi ito ni Aris, isang bakas ng luha ang pumatak mula sa mata ni Don Duke. Ngunit bakit ngayon ko lang nalaman to? Bakit hindi ko malang siya nahanap noon? Pilit na tumayo si Melanie at inilagay ang kamay sa balikat ng asawa upang pigilan ang galit na emosyon ni Duke. Duke, huwag kang basta maniniwala sa sinasabi nila. Wala silang konkretong ebidensya. At kahit na totoo pa yan, siguro naman ay ayos na sa'yo na nandito kami na Stephanie para sa'yo, diba? Ngunit sa pagkakataong to, tila bingi si Don Duke sa mga salita ng kanyang asawa. Tumayo siya na tila puno ng determinasyon. Lauren, Aris, gusto kong malaman ang buong detalye. Kailan ko siya makikita? Saan ko siya matatagpuan? Tahimik si Melanie, ngunit bakas sa kanyang muka ang pagkadismaya. Hindi niya mapigilan ang tensyon sa kanyang isipan. Kung totoo ang sinasabi ni Lauren, ang pagdating ng unang anak ni Don Duke ay maaaring maging malaking banta sa kanilang posisyon. Samantala si Stephanie na noon ay abala sa pagpapakitang gilas sa mga bisita ay napalingon din sa eksena. Halata ang pagtataka at bahagyang inis sa kanyang mukha. Anong anak? Tanong ni Stephanie sa ina. Halatang wala siyang kaalam-alam sa nakaraan ng ama. Akala ko ba ako lang ang anak ni Daddy? Sa halip na sagutin iyon ay nagpasya si Don Duke na umuwi na lamang sa kanilang mansyon upang makapag-isip-isip. Habang tahimik niyang pinapanood ang kanyang mga bisitang tila nag-aabang ng susunod na mangyayari, isang mabigat na buntong hininga ang kumawala mula sa kanya. Melanie, Lauren, Aris, pasensya na pero mukhang hindi ko kakayanin pang manatili dito ngayong gabi. Kailangan ko munang magpahinga at mag-isip. Mahinahong sabi ni Don Duke, ngunit halata naman sa kanyang boses ang pagod at pagkalito. Mabilis namang sumingit si Melanie. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwari at pag-aalala. Oh Duke, baka naman sobra ka na pagod. Siguro mas mabuti pa nga ako magpahinga ka na muna. Huwag ka mag-alala. Kami na rin ni Stephanie bahala rito. Tumango na lamang si Don Duke at saka tumingin kay Lauren. Lauren, Aris,
Maaari ba nating pag-usapan ito ng mas pribado? Bumisita kayo bukas sa mansyon. Gusto kong malaman ang lahat ng natuklasan ninyo. Tumango naman si Lauren bilang pagsang-ayon. Ngunit nananatiling tahimik si Iris. Nagmamasid lamang. Kitang-kita sa mukha ni Lauren ang determinasyon. Habang ang kay Melanie naman ay pilit na itinatago ang kaniyang pagkabalisa. Habang nasa biyahe pa uwi, nananatili ang katahimikan sa pagitan ni Don Duke at Melanie. Hindi maikakaila ang tensyon sa hangin. Ngunit si Melanie ang unang nagbasag ng katahimikan. Honey, sana maintindihan mo. Pero parang ang labo ng sinabi ni Lauren. Matagal nang nawala ang unang asawa at anak mo. Kaya huwag mo na sanang guluhin pang sarili mo tungkol dyan. Sabi ni Melanie habang mahinang hinahaplos ang braso ni Don Duke. Tumitig naman si Don Duke sa malayo at hindi tumugon. Sa kabila ng malambot na tinig ni Melanie, nararamdaman niya ang tila isang bahagi ng kanyang pagkatao na bumabalik. Isang bahagi ng kanyang nakaraan na hindi pa niya lubusang natatanggap. Pagdating nila sa mansyon, diretso sa kanyang opisina si Don Duke. Iniwan niya si Melanie na tila naiinis, ngunit hindi na nagsalita pa. Pagpasok sa opisina, binuksan niya ang isang antigong kahon na matagal na nakaimbak sa kanyang cabinet. Doon niya inilagay ang mga alaala ng kanyang unang pamilya, mga litrato, sulat, at ilang mahahalagang bagay na nagdadala ng bigat sa kanyang damdamin. Hawak ang isang lumang larawan ng kanyang unang asawa at anak, ipinikit ni Don Duke ang kanyang mga mata. Nasaan ka na kaya, anak? Buhay ka pa ba? Kung buhay ka, patawarin mo ako dahil hindi kita hinanap ng sapat. Habang iniisip ang lahat ng nangyari, napuno siya ng magkahalong lungkot, pangungulila at takot. Ang pagbabalik ng usaping ito ay tila muling bumuhay sa sugat na matagal niya ng pilit kinakalimutan. Ngunit alam niya sa sarili niyang hindi niya na maaaring takasan pa ang katotohanan. Kailangang hanapin niya ang nawawala niyang anak. Ano man ang katumbas na kapalit. Samantala, habang tahimik ang buong mansyon ay nagpapahinga na si Don Duke sa kanyang silid. Nagtipon naman sina Melanie at Stephanie sa veranda. Ang malamig na simoy ng gabi ay tila sumasalamin sa kanilang malamig na damdamin. Sa kabila ng ganda ng tanawin sa labas, baka sa kanilang mukha ang galit at pagkabahala. I will not let Daddy na makita pa niyang una niyang anak. Ayoko magkaroon ng kaagaw sa lahat, ano? Lalong-lalo na sa mana ni Daddy. Wika ni Stephanie. Sabay diin ang kanyang kamao sa lamesa. Kitang-kita ang tensyon sa kanyang kilos. Hinawakan naman ni Melanie ang kamay ng anak at mahinang nagsalita. Ngunit puno ito ng determinasyon. Stephanie, hindi natin hahayaang mangyari yan. Abay, napakaganda ng plano natin. At walang kahit na sino, kahit pang nawawala niyang anak, ang makakapigil sa atin. Pero mom, balik ni Stephanie, talatang hindi mapakali. Kung totoo ang buhay pa ang anak niya, paano na ako? Ako naghirap para mahalin ako ni Daddy. Ako nagtiyagang maging perpekto sa harap niya. Tapos sa huli, hahatiin pa ang mana? No way, hindi ako papayag. Tumango naman si Melanie at ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa galit at kasakiman. Anak, hindi ka dapat nag-aalala. Gagawin natin ang lahat ng paraan para mapanatili ang lahat sa atin. Kung kailangan takutin si Lauren o kahit sino pang maghahanap sa batang yon, gagawin natin. Hindi sila makakalapit kay Duke. Pero paano, Mom? Alam mo naman si Daddy, kapag naisipan niyang maghanap, hindi na yun titigil. Tumayo pa si Stephanie at naglalakad pabalik-balik habang iniisip ang susunod na hakbang. Napangiti naman si Melanie na may isang ngiting puno ng lihim na plano. Kailangan natin gawin ito ng maingat, Stephanie. Una, sisiguraduhin natin na si Lauren at Iris ay hindi na magtitiwala kay Don Duke. Hahanap tayo ng paraan para sirain ang kredibilidad nila. At kung kailangan, sisiguraduhin natin hindi na makikita ang anak niyang yun. Kung buhay man siya. Natigilan naman si Stephanie, tinitigan ang kanyang ina. Mom, ang ibig mo pang sabihin? Minsan, anak, sagot ni Melanie at nakatitig sa malayo. May mga bagay na kailangan gawin
para maprotekta ng lahat ng ating pinaghirapan. Napalunok si Stephanie, ngunit halatang sumasang-ayon sa iniisip ng kanyang ina. Ang takot at galit na bumabalot sa kanya ay tila mas nag-uudyok upang gawin ang lahat, anuman ang maging kapalit. Habang nag-uusap sila, unti-unti namang namumuo ang plano nila. Tila ang kanilang kasakiman at takot ang nagtutulak upang patahimikin ang kahit sinong maglalakas loob na muling buhayin ang nakaraan ni Don Duke. Dahil sa kanilang mga mata, ang nakaraan ay isang banta sa kinabukasan na pinagpaplanuhan nila. Kinabukasan, maagang nagising si Don Duke dahil sa hindi siya mapakali sa sinabi ni Madam Lauren noong nakaraang araw. Bumaba siya sa sala, nag-aabang kina Madam Lauren at Don Aris. Bagaman matigas ang kanyang paniniwala na hindi niya kayang balikan ang nakaraan, ramdam niya ang halo-halong kaba at ang pananabik na marinig ang mga detalye. Hindi nagtagal, dumating na nga ang itim na sasakyan ni na Madam Lauren at Don Aris. Agad silang sinalubong ni Don Duke. Na bagamat nagpapakita ng tikas ay halatang tensyonado. Pinaupo niya ang mga ito sa maluwag na sala at pinagsilbihan ang tsaa ng kanilang mga kasambahay. Don Duke, panimula ni Madam Lauren matapos ang ilang saglit na katahimikan. Nandito kami ngayon para tuparin ang aming pangako. Ang anak na hinahanap mo, ang anak mong matagal na nawawala, ay may impormasyon na ngayon. Napatigil sa pag-inom ng tsaa si Don Duke at tiningnan si Madam Lauren ng seryoso. Saan niyo siya natagpuan? Ano na nangyari sa kanya? Nagpalitan ng tingin si na Madam Lauren at Don Aris bago nagpatuloy si Aris. Napadpad siya sa isang maliit na baryo sa probinsya, Don Duke. Ang pangalan niya ay Clabel. Lumaki siyang iniwan sa pangangalaga ng isang matandang babae. Sa ngayon ay nagtatrabaho siya sa isang simpleng talyer bilang isang kahera at halos kaedaran na rin siya ni Stephanie ngayon. Hindi naman makapaniwala si Don Duke. Clabel? Kahera? Bumigat ang kanyang dibdib sa ideya ng anak niyang lumaki sa hirap habang siya ay nabubuhay sa karangian. Ngunit bakit hindi ko siya natagpuan noon? Paano siya napunta doon? Iyan din ang isang palaisipan na hindi pa malinaw. Sagot ni Madam Lauren. Ngunit sigurado kami na siya iyon. Base na rin sa sabi ng mga nakausap namin doon na nakakakilala sa kanya na anak mayaman nga raw dati itong si Antoinette na si Clabel na ngayon. Habang nag-uusap sina Don Duke, Madam Lauren at Don Aris sa sala, hindi nila alam na nasa gilid lang ng isang kortina sa itaas ng bahagi ng hagdanan ay tahimik namang nakikinig sina Melanie at Stephanie. Ang mag-inang puno ng galit ay tila nag-aapoy ang mga mata habang pinapakinggan ang mga balita tungkol kay Clabel o Antoinette. Talaga bang hahanapin niya ang anak niyang yun? Bulong ni Melanie kay Stephanie na namumula na rin ang mukha sa galit. Hindi ko hahayaang mangyari to. Ang lahat ng pinaghirapan natin, mawawala lang sa isang iglap kapag bumalik ang anak na yun. Hayaan mo na, Mom. Sagot pa ni Stephanie na nanginginig din sa galit. Gagawa tayo ng paraan. Hindi ko hahayaang may kahati ako sa mana. Sa akin lang lahat ng ito at wala ng iba. Habang nag-uusap pa sa ibaba ang tatlo, bumalik sa veranda ang mag-ina. Kailangan natin gumawa ng plano ngayon din, ani Melanie. Kung itutuloy ni Duke ang paghahanap sa babaeng yan, lahat ng pinaplano natin ay mababaliwala. May ideya ako, sagot ni Stephanie at ang mga matay kumistap sa galit at tusong balak. Huwag nating hayaan na makita pa ni Daddy ang babaeng yan. Kung kailangan natin gumawa ng mas malalim na hakbang, gagawin natin. Nagkatinginan na mag-ina at parehong puno ng determinasyon. Sa kabila ng pag-asa na nadarama ni Don Duke sa kanyang puso, ang ulap ng panibagong kaguluhan ay nagbabadya na sa kanilang tahanan. Kinabukasan, masigasig na naganda sina Don Duke, Madam Lauren at Don Aris upang puntahan ang lugar kung saan unang natagpuan si Clabel o Antoinette. Halatang pananabik sa mukha ni Don Duke habang binabagtas nila ang daan.
Sa bawat kilometro, tumitibok ng mabilis ang kanyang puso sa pag-asang sa wakas ay makakapiling niya ng anak na matagal niya nang hinahanap. Pagkarating nila sa lugar, sinalubong sila ng isang matandang babae na kilala bilang Aling Simang. Si Aling Simang ang tumulong noon kay Clabel nang ito'y makita ni na Madam Lauren. Nag-usap sina Don Duke at Aling Simang. "Ay, pasensya na po," wika ni Aling Simang. Umalis na po ang batang iyon 2 linggo na nakakaraan. Sinabi niya ho na kailangan niya maghanap ng mas maayos na buhay at nagdesisyong lumipat sa ibang bayan. Iniwan na po niya ang lugar na ito. Nanlumo naman si Don Duke sa narinig. Hindi niya maitago ang pagkadismaya. Tumayo siya sa harap ng maliit na kubo ni Aling Simang. Tila hindi siya makapaniwala. Ang pag-asang muling makita ang kanyang anak ay tila naglaho muli. Hindi ba niya iniwan man lang ang kahit anong pahiwatig kung saan man siya nagtungo? Tanong ni Don Duke na puno ng pag-aalala sa boses. Ang sabi lang po ay maghahanap raw siya ng trabaho sa karating bayan, sagot ni Aling Simang. Pero wala na pong ibang detalye. Tahimik kasi ang batang iyon pero narito po ang isang bagay na iniwan niya. Inabot ni Aling Simang ang isang piraso ng papel na may nakasulat na simpleng mensahe. Salamat po sa lahat ng tumulong sa akin. Balang araw, babalikan ko po kayong lahat kapag naging maayos na ang aking buhay. Hawak ang papel, hindi mapigilan ni Don Duke ang maiyak. Kasabay ng pagkapit niya sa mensahe ay ang pagkapit na rin sa kakaunting pag-asa. Samantala, sa hindi kalayuan, lihim na nakamasid sina Melanie at Stephanie mula sa kanilang sasakyan. Napangiti ang mag-ina sa nakita nilang dismayado si Don Duke. Maganda ang nangyari, bulong ni Melanie. Hindi nila mahahanap ang babaeng yan, kahit ano pang mangyari. Ngunit lingid sa kaalaman nila hindi pa rin susuko si Don Duke. Tinitigan niya ang papel na iniwan ni Clabel. At sa kanyang puso ay nangangakong hindi niya hihintuan ang paghahanap. Antoinette, anak, kahit nasan ka, hahanapin kita. Lalo pa ngayon alam kong buhay ka nga talaga. Wika niya sa kanyang sarili. Pag-uwi ni Don Duke sa kanilang mansyon, hindi maitatago ang lungkot sa kanyang mukha. Tahimik lamang siyang naupo sa kanyang opisina at pilit inaalala ang mga posibilidad kung saan maaaring naroroon ang kanyang anak na si Antoinette. Ang bawat oras na lumilipas ay tila mabigat para sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nawawala ng pag-asa. Tinawag niya ang kanyang mga tauhan at iniutos na hanapin si Antoinette saan mang sulok ng bansa. Sinigurado niyang sapat ang pondong inilaan upang mapabilis ang paghahanap. Hanapin niyo siya. Walang lugar na hindi niyo dapat suungin. Huwag kayong titigil hanggat hindi niyo siya natatagpuan. Mariing utos ni Don Duke. Sumang-ayon naman ang kanyang mga tauhan at agad na nagsimula ang operasyon. Nagpakalat sila ng larawan at nagtatanong-tanong sa mga bayan at lungsod na posibleng puntahan ni Antoinette. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap, laging nauuwi sa wala ang kanilang mga ulat. Tila nawala ng parang bula si Antoinette. Sa mansyon ay nagpatuloy ang lungkot ni Don Duke. Isang gabi, habang nakaupo siya sa veranda at tinitingnan ng madilim na kalangitan, tahimik niya ang binibigkas. Antoinette, anak, nasan ka na? Kung naririnig mo lang ako, gusto kong malaman mo na mahal kita. At hindi ako titigil hanggat hindi kita muling makapiling. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, lihim naman na nakikinig sina Melanie at Stephanie. Hindi nila maitago ang kasiyahan sa bawat araw na lumilipas. Nabigo si Don Duke sa paghahanap. Hayaan mo na siya. Kapag tumigil na siya, lahat ng plano natin ay magiging perpekto na. Ngunit hindi alam na mag-ina na si Don Duke ay unti-unti nang nag-iisip ng iba pang paraan upang mahanap ang kanyang anak. Alam niyang hindi sapat ang paghahanap ng kanyang mga tauhan. May inaisip siyang mas matinding hakbang. Isang hakbang na maaaring magbago ng lahat. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nadarama ni Don Duke ang bigat ng pagkabigo.
Ang bawat ulat ng kanyang mga tauhan ay tila nagdadala ng mas mabigat na pasaning emosyon. Wala pa ring bakas ni Antoinette. At tila ang bawat pagsusumikap ay nauuwi lamang sa kawalan. Sa loob ng kanyang opisina, madalas na nagmumuni-muni si Don Duke. Sa gitna ng katahimikan, hawak niya ang isang lumang litrato ng kanyang anak noong bata pa ito. Ang ngiti ni Antoinette sa larawan ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang ituloy ang paghahanap. Ngunit kahit na papaano, nararamdaman niya ang dahan-dahang pagguho ng kanyang pag-asa. Hindi ko na alam kung saan pa kita hahanapin, anak. Malungkot niyang sabi sa sarili. Ang pagbabago sa kanyang disposisyon ay hindi nakaligtas kay Melanie at Stephanie na lalo pang nagdiwang sa kanilang mga lihim. Ayan, Mom. Unti-unti na siyang sumusuko. Sabi pa ni Stephanie habang nagkakape sa veranda. Kapag tuluyang bumigay si Duke, sa atin ang lahat. Tugon pa ni Melanie na may mapaglarong ngiti sa labi. Samantala, sa isang liblib na baryo sa Masbate namumuhay si Antoinette kasama ang kanyang anak na si Elmer sa gitna ng kahirapan. Napadpad sila doon matapos lokohin ng isang recruiter na nangako ng magandang trabaho sa Maynila. Sa halip na oportunidad, iniwan sila sa kawalan. Walang koneksyon at walang sapat na pera para makabalik. Sa maliit na kubo na gawa sa kawayan at nipa, pilit nilang kinakaya ang bawat araw. Si Antoinette, bagamat batak sa hirap, ay matyagang nagtatrabaho bilang tagapagtanim ng palayan ng isang magsasakang may-ari ng lupain. Samantalang si Elmer naman na isang musmos pa lamang ay naglalaro sa gilid ng bukirin, ngunit madalas ding tumutulong sa kanyang ina sa mga gawaing bahay. Nay, bakit hindi tayo bumalik kay Lolo? Hindi ba sabi mo, mayaman naman po talaga lalo po si Lolo? Bakit hindi pa po tayo bumabalik sa kanya para hindi na po tayo mahirapan? Inosenteng tanong ni Elmer habang sila'y naghahapunan ng tuyong isda at kanin. Napabuntong hininga naman si Antoinette at pilit nang umingiti kahit ramdam ang bigat sa puso. Anak, minsan kailangan nating magtiis at lumayo para sa ating kapakanan. At isa pa, may iba ng pamilya ang lolo mo. Sigurado din naman akong hindi na ako naaalala noon kaya wag na lang natin silang isipin. Hindi niya na mabanggit ang sakit ng nakaraan. Ang pagtatalo nila ni Don Duke, ang kanyang paglayo dala ng takot at galit. At ngayon, ang kapaitang dulot ng pagkakaloko ng recruiter. Kahit na mahirap ang buhay, nais niyang protektahan si Elmer mula sa bigat ng kanyang pinagdaraanan. Sa kabila ng lahat, nananatili ang pangarap ni Antoinette para sa kanyang anak. Madalas yung sinasabi sa sarili, makakaraos din kami. Hindi pwedeng ganito na lang palagi. Ngunit sa kanyang puso, may munting tinig na nag-uudyok na bumalik at hanapin ang kanyang ama, si Don Duke. Lingid sa kanyang kaalaman, hindi talaga siya hinahanap man lang nito. Habang si Melanie at Stephanie ay ginagawa ang lahat para mapanatili ang agwat sa pagitan nila. Sa gitna ng kanilang pagkakahiwalay, tila ang tadhana ang magdidikta kung kailan at paano muling magtatagpo ang kanilang landas. Kinabukasan, gumising si Antoinette ang maaga, ngunit agad niyang naramdaman ang malupit na pagbabago ng panahon. Ang mahinang hangin ay nagsimulang magdulot ng mga alon sa dagat. At mula sa malalayong bundok, nagsimula nang magbuo ang mga ulap na nagbabadya ng masamang panahon. Hindi nagtagal, ang matinding ulan ay bumuhos. At pati na ang hangin ay tumindi. Mabilis na kumilos si Antoinette at nagsimula siyang mag-ipon ng mga gamit sa loob ng kubo. Ang mga kahon ng pagkain, mga damit ni Elmer at ang ilang mahahalagang bagay na hawak pa nila ay iniligay sa mga sulok ng kanilang maliit na tahanan. Ngunit kahit anong gawin niyang paghahanda, ramdam na nila ang matinding takot dahil ang kanilang kubo ay gawa lamang sa isang kahoy at nipa. Madali itong masira sa lakas ng hangin at ulan. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating mga tagapakinig na sina A. Cortez from Kuwait,
at Sir June Pantalano. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli. Elmer, magtago ka sa loob ng kubo, bilis! Sigaw ni Antoinette sa anak at nagtago sa isang sulok. Sa kabila ng pag-alo ng mga mata ng batang si Elmer, agad naman itong sumunod. Patuloy lamang ang malakas na ulan at ang tubig ay mabilis na umabot sa kanilang pintuan. Hindi na kaya magtanim ng palay o magtrabaho sa bukid si Antoinette, kaya't ang tanging magagawa na lamang nila ay maghintay at magdasal na sana'y matapos agad ang bagyo. Sa gitna ng kanilang kalagayan, ang tanging aliw ni Antoinette ay ang kanyang anak na si Elmer. At alam niya hindi siya pwedeng sumuko, kahit na ang kalikasan ay labis na nagdadala ng pagsubok sa kanilang buhay. Anak, huwag ka matatakot. Malalagpasan din natin ito. Mahina at malumanay niyang sinabi, ngunit ang mga mata ni Antoinette ay puno ng pag-aalala. Alam niya hindi sapat ang kanilang kubo upang labanan ang lakas ng bagyo. Habang ang tubig ay patuloy na dumadaloy sa paligid, nagdasal siya kay Bathala. Umaasa na makaligtas sila at malagpasan ang pinakamatinding pagsubok na ito sa kanilang buhay. Habang bumubuhos ang ulan, si Antoinette naman ay patuloy na nagmamasid mula sa bintana ng kanilang kubo. Ang tubig ay mabilis na umabot sa kanilang paanan. Nakita niya ay nagsisimula na magsisilikas ang iba pang mga pamilya sa kalapit ng mga kubo at unti-unting tumataas ang antas ng tubig sa paligid nila. Dinig ang ugong ng hangin at ang mga alon ng dagat na parang sasabog na. Anak, dito ka lang. Yumakap ka lang kay nanay ha. Muli niyang tinigasan ang kanyang boses kahit naramdam niya ang takot. Sinadyang mahulog ang isang lata ng tubig mula sa mesa. Sa lakas ng tunog nito, lalong lumakas ang kaba na nararamdaman ni Antoinette. Ang hangin na sumasabog mula sa dagat, tila may daladalang sigaw, at para bang ang kubo nila hindi niya kayang tumagal pa. Mabilis niyang tinipon ang mga gamit na maaaring magamit sa hinaharap. Ilang maliliit na damit ni Elmer, ilang piraso ng delata at bigas at ilang gamit na maaaring magamit kapag hindi pa rin humupa ang bagyo. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya maitatanggi ang sakit na nararamdaman sa kalooban. Sa kabila ng mga pagsubok, natutunan niya na ang magtiwala sa kanyang lakas at tapang. Ngunit mahirap din maging mag-isa sa ganitong sitwasyon. Si Elmer ang kanyang pag-asa at dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban. Anak, gising ka pa ba? Tanong ni Antoinette sa anak na nakayukyok sa kanyang katawan. Opo, inay, tugon ni Elmer. Bagamat halata sa kanyang boses ang takot, ang mga mata ng batang si Elmer ay puno ng pangarap at tanong. Ngunit wala siyang masabi. Isa lang ang tanging nais ni Antoinette. Maging ligtas sila at sana ay makayanan nila ang unos na dumaan sa kanilang buhay. Habang patuloy ang bagyo, naisip ni Antoinette na ito na marahil ang pagkakataon upang muling magsimula. Hindi lamang para kay Elmer kundi para sa sarili niyang buhay. Ang kanyang mga pangarap ay hindi nasira. Bagkos ay nagkaroon siya ng mas malalim na pananaw sa kung ano ang tunay na mahalaga, ang pamilya. Ang gabi ay dumaan ng mabigat at puno ng pangarap. Ngunit may liwanag na nakita si Antoinette sa kabila ng dilim. Alam niya sa kabila ng lahat ng pagsubok may araw na muling sisikat at hindi siya mawawala sa kanyang laban para sa mas magandang bukas para sa kanyang anak. Kinabukasan na magising si Antoinette, ang buong paligid ay puno ng putik at puting dumi ng tubig baha. Bagamat tumila na ang ulan, hindi pa rin nawawala ang malamig na simoy ng hangin. Nang tumayo siya mula sa kama, nagulat siya sa kalagayan ng kanilang kubo. Ang matinding bagyo ay nagwasak sa kanilang maliit na tahanan. Nasira ang bubong, mga pader, at ang mga gamit nila ay nakakalat sa putik at tubig. Walang naisalba ni isa, maging ang mga damit ni Elmer at mga gamit na itinabi niya para sa hinaharap ay nalunod lahat. Anak, Elmer? Tawag ni Antoinette. Nagmamadali niyang hinanap ang anak sa loob ng kubo. Pagkabukas ng pinto ay nakita niya si Elmer na nakatago sa isang sulok ng kwarto. Kalmado pero halata ang takot sa mga mata. Anak, okay ka lang ba? Tanong ni Antoinette habang niyiyakap ang anak. Ngunit bago pa siya makasagot, ramdam na ni Antoinette ang hirap at panghihina na bumangon mula sa kanilang sitwasyon.
Ang mga pangarap na kanyang pinahawakan para kay Elmer ay nagmistulang malabo. Ngunit hindi siya pwedeng sumuko, hindi sa harap ng kaniyang anak. Puno na ng putik ang lahat, nanay. Malungkot pang sabi ni Elmer at hawak ang maliit na laruan na isa sa mga natirang gamit nila. Kahit na puno ng lungkot at panghihinayang, si Antoinette ay nagsimulang magplano. Magiging okay din tayo, anak. Huwag ka mag-aalala. Sabi niya ay nagtatangkang magbigay lakas kay Elmer. Tumayo siya at tinanaw ang mga nasirang gamit at nagsimulang maghakot ng mga gamit na maaari pang gamitin. Habang pinipilit niyang linisin ang mga naggalat na gamit, napansin niyang tumataas pa rin ng tubig sa mga kalsada at may mga ibang residente sa paligid na nagsisilikas. Ang pakiramdam ni Antoinette ay magkahalong pagod, takot at pagkabigo. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nagpasya siyang hindi susuko. Tara anak, kailangan nating maghanap ng mas ligtas na lugar. Wika ni Antoinette kay Elmer. Kahit na hindi pa siya sigurado kung saan sila pupunta. Hindi siya makapagpatawad sa sarili dahil hindi niya ito naisip bago dumating ang bagyo. Ngunit alam niyang kailangan niya magsimulang muli para sa kanyang anak at para sa kanyang sariling pag-asa. Magsisimula silang maglakad at kahit na wala silang mapupuntahan, hindi pa rin siya nawala ng tapang. Ang bagyong dumaan ay nagdala ng mga pagsubok. Ngunit ito rin ay nagbigay sa kanya ng lakas upang muling magsimulang maghanap ng mas magandang bukas. Nang makarating kay Don Duke ang balita tungkol sa matinding bagyo na tumama sa Masbate, agad siyang nag-alala at naisip ang mga kababayan niyang naaapektuhan. Hindi niya maiwasang mag-alala lalo na't may mga ulat ng mga nasirang bahay at mga buhay na naaapektuhan ng kalamidad. Nais niyang makatulong sa abot ng kanyang makakaya. Nagpasya siya agad na magsagawa ng isang outreach program upang magbigay ng tulong sa mga nasalanta. Agad tayo magpadala ng ayuda. Wika ni Don Duke sa kanyang mga tauhan habang sila'y nagkakatipon-tipon sa boardroom ng kanyang kumpanya. Hindi lang ito basta ayuda. Kailangan nating magbigay ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, gamot at materyales para sa mga nasirang bahay. Ipakita natin na sa panahon ng pangangailangan, hindi natin sila iiwan. Pinangunahan ni Don Duke ang pagplano ng outreach at inallocate ang mga kinakailangang resources. Ipinag-utos niya sa kanyang mga tauhan na bumili ng mga relief goods tulad ng bigas, delatang pagkain, mga damit at mga gamit na maaaring magamit sa pag-aayos sa mga bahay. Iniutos din niya na magpadala ng mga doktor at mga medical staff upang tumulong sa mga nasugatang residente. Kasama ng kanyang mga tauhan, mabilis silang naglakbay papunta sa Masbate upang personal na magbigay ng ayuda. Sa kabila ng kanyang kalungkutan at pangungulila kay Antoinette, hindi niya ito ipinapakita sa kanyang mga tauhan. Alam niyang marami pa rin nangangailangan at kailangan niya magbigay ng halimbawa sa pagiging responsable at malasakit sa kapwa. Samantala, ang kanyang outreach team ay naghahanda para sa mga materyales at gamot. Si Don Duke ay hindi mapakali sa mga detalye ng operasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang puso niya ay punong-puno ng pagnanais na makapagbigay at makatulong sa mga nasalanta. Kasabay nito, may lihim siyang iniisip. Baka doon sa Masbate, sa lugar na iyon, ay matutuntun niya si Antoinette at ang kanyang anak na si Elmer. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. At sana nga, darating na ang araw. Makatagpo tayo ng paraan upang magkasama-samang muli. Wika pa ni Don Duke sa sarili habang binabaybay nila ang daan patungong Masbate. Samantala, habang si Antoinette naman at ang kanyang anak na si Elmer ay nagpapahinga sa evacuation center, naisip nila kung paano maghihirap ang kanilang kalagayan kung hindi sila matutulungan ng ibang tao. Sobrang hirap ng dinanas nila sa mga nagdaang araw, mula sa pagsira ng kanilang bahay dahil sa bagyo hanggang sa kawalan ng pagkain at masisilungan. Ang tanging meron na lamang sila ngayon ay ang bawat isa, kaya't napakabigat ng kanilang pinagdadaanan. Subalit, sa kabila ng lahat ng hirap na kanilang naranasan, dumating ang isang magandang balita.
Isang araw habang ang mga evacuees ay abala sa kanilang mga gawain sa evacuation center, nakarinig sila ng isang anunsyo mula sa mga rescue teams na naroon. Ia-anunsyo na may darating ng mga ayuda mula sa mga organisasyon at mga lokal na may malasakit sa kanila. Mga kababayan, maghanda po tayo. May mga ayuda pong parating mula sa mga nagvoluntaring grupo at mga kumpanya. Makikinabang po tayo mula sa mga relief goods na ipapadala ng mga tumulong. Ani ng isa sa mga rescuer na nagsagawa ng anunsyo. Dahil sa balitang ito, muling nahanap ni Antoinette ang pag-asa. Hindi man siya sigurado kung kailan o paano nila matatanggap ang mga tulong na iyon. Ang mahalaga ay may mga taong handang magbigay at tumulong sa mga nangangailangan. Ang kanyang puso ay napuno ng pasasalamat sa mga taong nagbigay pansin sa mga nasalanta. At higit sa lahat, nagbigay ito sa kanya ng lakas upang patuloy na magpatuloy sa laban para sa kinabukasan ng kanyang anak. Si Elmer naman kahit na may kalungkutan sa kanyang mga mata ay ngumiti ng kaunti. Ang pag-asang dulot ng mga ayuda at tulong na darating ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa buhay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Salamat, Diyos ko. Bulong ni Antoinette sa sarili. Kahit na mahirap, may mga tao pa rin na nagmamalasakit. Ang pagdating ng ayuda ay nagbigay ng panibagong sigla sa kanilang mga puso. Nang magdamag, nagbigay sila ng pasasalamat sa bawat patak ng ulan na nagdala ng buhay at bagong pag-asa. Hanggang sa dumating ang mga relief goods, si Antoinette at Elmer ay nagpapasalamat na lang sa mga biyayang dumarating na nagbigay gabay sa kanilang patuloy na laban sa hirap at sakripisyo. Nang makarating ang team ni Don Duke sa Masbate, agad nilang sinimula ng pamamahagi ng tulong sa mga apektadong pamilya. Ang evacuation center ay puno ng mga tao, mga pamilya na nagsusumikap lamang upang makatawid sa araw-araw. Nakita ni Don Duke ang hirap ng mga tao, ang mga bata na walang sapat na damit, ang mga matatanda na nangihina, at ang mga kababaihan na nag-aalaga sa kanilang mga anak. Dala ang bigat ng kanilang sitwasyon. Malasakit siya sa kalagayan nila, at bawat pamilya ay pinuntahan ng mga tauhan niya upang magbigay ng ayuda. Sa kabila ng kanyang pagkabahala sa mga tao sa evacuation center, hindi muna pinakita ni Don Duke ang kanyang mukha sa mga evacuees. May isang dahilan kung bakit hindi pa siya nagpapakita sa kanila, at ito ay dahil hindi pa niya nakita si Antoinette at ang anak nito, si Elmer. Hindi niya alam kung naroon ba sila o kung nararamdaman ba nila ang pagdating ng tulong. Alam ni Don Duke na may mas magiging epektibo ang kanyang pagdalaw at pamamahagi ng tulong kung may pagkakataon siyang makausap ang mga tao at direktang magbigay ng suporta. Habang ang mga tauhan naman ni Don Duke ay abala sa pamamahagi ng relief goods at mga kinakailangang kagamitan, si Don Duke naman ay patuloy na nagmamasid mula sa malayo. Ayaw niya magmadali at mas nais niyang maghanap ng tamang pagkakataon upang makausap ang mga tao ng mas personal. Sa puso ng negosyanteng ito, isang malaking bahagi ng kanyang misyon ang hindi lamang magbigay ng material na tulong, kundi ang magbigay ng pag-asa at malasakit sa mga tao sa mga oras ng pangangailangan. Habang patuloy ang pamamahagi ng tulong, naramdaman ni Don Duke ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat. Alam niyang malayo pa ang kanilang tatahaking landas para matulungan ang mga tao sa Masbate. Ngunit ang pagtulong sa kanila ay isang hakbang patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Habang nagsisimula ang mabigay ng ayuda, laking gulat ni Don Duke nang may isang batang lalaki ang walang ano-ano'y lumapit sa kanya. Sir? Sir? Hello po. Bakit niyo po kamukha yung nasa litrato na nasa kwentas ni nanay? Laking gulat ni Don Duke nang marinig ang sinabi ng batang lalaki. Tumingin siya sa bata. Hindi siya makapaniwala sa mga salitang yon. Napansin niyang ang batang lalaki may itsura ng isang batang lumaki sa hirap, madungis at mukhang hindi natutulog na maayos. Ngunit may isang bagay sa mga mata ng bata na nagpapaalala sa kanya ng isang alaala na matagal niya nang kinalimutan. Kamukha kong litrato sa kwintas ng nanay mo? Tanong ni Don Duke at halos hindi makapagsalita dahil sa pagkabigla. Tumango ang bata.
Sabay abot ng isang lumang kwentas na may isang locket. May larawan ito sa loob at agad itong binuksan ng bata upang ipakita kay Don Duke. Nang makita ni Don Duke ang larawan sa locket, isang matinding pangingilig ang dumaloy sa kanyang katawan. Ang litrato sa kwentas ay isang larawan ng isang babae, si Antoinette. Ang nanay ko po, siya po yung may-ari ng kwentas na to. Patuloy ng bata at hindi pa rin makapaniwala sa kakaibang pagkakahawig ni Don Duke sa larawan. Lagi po niyang sinasabi na ang lolo ko po, wala po siya dito. Pero sabi po niya baka balang araw ay makilala niya po siya. Hindi na napigilan ni Don Duke ang emosyong bumangon sa kanyang dibdib. Ang batang ito ay maaaring apo niya. Inisip niyang baka ito na nga ang pagkakataon na matutuntun niya na ang kanyang nawawalang anak. Bigla niyang naalala si Antoinette at ang mga alaala ng kanilang nakaraan. Mga alaalang naputol dahil sa mga pagkakataon at kalupitan ng buhay. Nanay mo ba siya? Tanong ni Don Duke at ang boses niya ay puno ng pag-aalinlangan at kalungkutan. Opo, siya po si Nanay Clabel, pero ang tunay daw po niyang pangalan ay Antoinette. Sagot ng bata. At siya po nagsabi na kamukha niya raw po siya. Tumigil saglit si Don Duke at pinipigilan ang sarili na magpakita ng emosyon. Sa wakas, natagpuan niya na ang pahiwatig na magkakapagpatuloy sa paghahanap ng anak niyang matagal niya nang hinanap. Pwede ko bang makita ang iyong ina? Tanong ni Don Duke. Ang puso ay mabilis na tumitibok. Sabay tanaw sa paligid, naghahanap ng posibleng paraan upang makausap si Antoinette. Habang nag-aalangan si Elmer, tumango ito sa wakas. Sige po sir, samahan ko po kayo kay nanay. Pero sana po hindi siya magalit. Ngunit bago pa man sila makalayo, biglang lapit naman ni Melanie. Ano to, Duke? Tanong ni Melanie, itinaas ang kilay habang tinitingnan si Don Duke at ang batang kasama nito. Sino tong bata? At saan kayo pupunta? Hindi naman inaasahan ni Don Duke ang pagdating ni Melanie. Ngunit nananatili siyang kalmado. Wala kang kinalaman dito, Melanie. May kailangan lang asikasuhin ng batang ito na mahalaga para sa akin. Napatingin si Melanie kay Elmer. Pinagmasdan nito mula ulo hanggang paa. Mahalaga? Sino ba tong batang to? At bakit mo siya kailangang samahan? Bakit wala akong kinalaman dito? Baka nakakalimutan mo asawa mo ako, Duke. Melanie, hindi ito tungkol sa'yo. Tugon ni Don Duke at pilit na nilampasan siya. May mahalaga akong kailangan gawin at ngayon lang ito dumating. Baka siya na ang sagot sa mga katanungan ko. Hindi nagpatinag si Melanie. Hinawakan niya ang braso ni Don Duke at pilit siyang pinipigilan. Hindi pa ba sapat ang iniintindi mo sa atin? At ngayon may bata pang sinama? Ano to? Bagong obligasyon na naman? At kung tungkol naman to kay Antoinette, itigil mo na nga, Duke. Kung gusto ka talagang makasama na anak mo, di dapat noon pa man ay siya na mismo bumalik sa'yo. Pero kung totoo man niyang buhay siya at naghihirap, bakit niya titiising mabuhay sa hirap kesa bumalik sa poder mo? At magpakasasa sa yaman gayong alam niya naman kung saan ka hahanapin. Duke, malamang ay labis ang sama ng loob niya sa'yo. At baka nga hindi ka na niya kinikilalang ama. Kaya tumigil ka na. Bigyan mo naman kami ng halaga ni Stephanie. Nagulat si Elmer at sumingit sa usapan. Miss, si Sir po gusto lang po niya makita si nanay. Bakit ang dami niyo pong tanong? Napanganga naman si Melanie. Nanay mo? Aba, sino bang nanay mo, bata? Si Antoinette po. Sagot ni Elmer nang walang pag-aalinlangan. Sabi niya po baka siya daw po ang lolo ko? Namilog ang mga mata ni Melanie at halatang bumigat ang kanyang pakiramdam. Antoinette? Bumaling siya kay Don Duke at ang boses ay puno ng panunuya. Duke, eto na naman tayo. Talagang hindi mo ba siya matigil? Pagkatapos ng lahat, hinahabol mo pa rin siya?
Melanie, hindi to tungkol sa'yo. Mariing sabi pa ni Don Duke. Kung galit nga siya sa akin, gusto ko pa rin siyang mahanap at makausap para makahingi man lang ng tawad. Huwag mo namang ipagkait sa akin yan. Huwag ipagkait. Tumawa na mapakla si Melanie. At paano naman kami ni Stephanie? Nang anak mo rin. Tumigil ka na nga, Duke. Bumaling naman si Melanie kay Elmer at ang tingin ay malamig. Bata, hindi mo kilala tong taong to. Umuwi ka na sa inyo at huwag ka na magpapakita pa. Hindi totoo yan. Kiit ni Elmer at tumakbong pasulong. Siya po talaga ang lalaki nasa kwentas ng nanay ko. Hindi po ako maaari magkamali. Elmer, iho, halika na. Sabi ni Don Duke at sinubukan siyang tawagin palayo kay Melanie. Ngunit mabilis na humarang si Melanie at hindi siya pinadaan. Hindi, Duke. Hindi ka sasama sa kanya. Madiing sabi ni Melanie. Kung gusto mong hanapin si Antoinette, bahala ka. Pero hindi mo pwedeng gamitin ang bata na to sa drama mo. Napatigil si Don Duke. Alam niyang hindi magpapatalo si Melanie. At lalo pang lumalim ang komplikasyon ng sitwasyon. Sa kabila ng lahat, naramdaman niya ang determinasyon na huwag sumuko. Hanggang sa tuluyan na tawagin sa entablado si Don Duke upang sa isang maikling speech. Wala na siya nagawa dahil hinintay na siya doon at parasahan na rin siyang hinila ni Melanie para mawala na rin ang atensyon niya sa bata. Pag-akyat ni Don Duke sa entablado, pagkasilay niya sa kinaroroonan ng bata ay wala na doon ang batang si Elmer at tuluyan na ngang umalis. Kinagabihan, sa maliit na tahanan ni na Elmer at Antoinette, tahimik ang paligid, maliban na lamang sa tumutunog na mahinang ihip ng hangin mula sa labas. Nakaupo si Elmer sa hapag habang kumakain ng hapunan. Ngunit halata sa kanyang mga mata ang pagkasabik na maikwento ang nangyari sa araw na iyon. Nay, simula ni Elmer at tumigil siya sa pagsubo ng kanin. Kanina po, nakita ko yung matanda na nasa kwentas nyo. Siya po yung nagbigay ng speech kanina sa programa sa bayan. Yung namimigay po kanina ng ayuda. Napatigil si Antoinette sa paghuhugas ng plato. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na baso at humarap sa anak at ang mukha'y puno ng pagkabigla. Anong sabi mo, anak? Sinong nakita mo? Siya po, Nay. Ulit ni Elmer sabay hawak sa kwentas sa palaging nakasabit sa leeg ni Antoinette. Yung lalaki pong nasa litrato dito. Sabi po ng mga tao doon, si Don Duke daw po ang pangalan niya. Sabi ko na nga ba parang kamukha niya si Lolo. Nanlamig naman si Antoinette. Biglang sumadiwa sa kanyang alaala ang lahat. Ang mga masasayang sandali kasama ang ama noong bata pa siya at ang masakit na araw ng kanilang paghihiwalay. Hindi niya inaasahang magiging ganito kabilis ang lahat. Ang malaman na si Don Duke ay nasa parehong lugar lamang at tila naghahanap sa kanya ay nagpataas ng kaba sa kanyang dibdib. Sigurado ka ba, anak? Tanong ni Antoinette at pilit na itinatago ang nanginginig na tinig. Opo, Nay. Sagot naman ni Elmer na puno ng kumpiyansa. Nag-away pa nga po sila nung kasama niyang babae tapos tinawag siya sa entablado kaya umalis na lang po ako kasi baka magalit yung babae na kasama niya. Tahimik si Antoinette at sinubukang intindihin ang nararamdaman niya. Sa isang banda, may kirot sa kanyang puso na makitang muli ang amang matagal niya nang hindi nakakausap. Ngunit sa kabilang banda, hindi niya maiwasan ang takot at galit na dala ng kanilang nakaraan. Elmer, mahinahon niyang sabi at pilit na pinapanatili ang lakas ng loob. Sa ngayon, hayaan muna natin ha. Huwag kang pupunta sa bayan na mag-isa. At kung makita mo ulit siya, huwag kang magsasalita ng kahit ano tungkol sa akin. Naiintindihan mo ba? Bakit po, Nay? Ayaw niyo po ba siyang makita? Tanong ng bata na naguguluhan. Huminga ng malalim sa Antoinette at niyakap ang anak. Hindi naman sa ayaw ko, anak. Kailangan ko lang ng oras. Hindi ganun kadali ang lahat. Pero lagi mong tatandaan. Mahal na mahal kita.
At kung sakali mang dumating ang araw na makilala mo siya ng lubos, gusto kong alam mo na hindi tayo iiwan ng Diyos kahit ano pa man ang mangyari. Hindi na sumagot pa si Elmer. Bagos ay tumango na lamang siya at tahimik na yumakap pabalik sa ina. Ngunit sa kaloob-looban ni Antoinette, alam niyang darating ang araw na hindi niya na maitatago ang lahat. Ang tanong na lamang ay kung kailan siya magiging handa para harapin ang kanyang ama. Ang lalaking minsan niyang inasahan, ngunit nagdulot din ng sugat sa kanyang puso. Pagkatapos ng usapan nila ni Elmer, tahimik na naupo si Antoinette sa gilid ng bintana na nakatitig sa malamlam na liwanag ng buwan. Nasa loob niya ang nag-aagaw na damdamin. Ang tuwa na malapit niya nang makita ang kanyang ama at ang takot na muling masaktan ang mga alaala ng nakaraan. Sa kwarto, si Elmer naman ay mahimbing nang natutulog. Yakap ang isang lumang una na nakasanayan niya na gamitin. Sa bawat buntong hininga ni Antoinette, bumabalik sa kanya ang larawan ng kanyang kabataan. Si Don Duke, na dating matipuno at puno ng pagmamahal. Ngunit biglang naglaho noong siya'y nasa kasibulan ng kanyang pagdadalaga. Bakit parang hindi pa ako handang makita ka? Tanong niya sa sarili. Ngunit kasabay nito ay may peraso ng kanyang puso na umaasa pa rin na baka sa pagkakataong ito, maghilom ang matagal ng sugat. Samantala, sa mansyon ni Don Duke, tahimik din ang gabi, ngunit hindi ang kanyang isip. Nakaupo siya sa isang upuang yari sa mahogani sa kanyang opisina. Hawak ang isang baso ng alak. Kasama niya si Melanie na halatang iritado sa naging kaganapan sa programa kanina. Hindi pa rin ba sapat ang lahat ng ito, Duke? Tanong ni Melanie. Basag ang katahimikan. Bakit kailangan mo pang balikan ng isang bagay na matagal nang tapos? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Ako at si Stephanie na ang pamilya mo ngayon. Ibinaling ni Don Duke ang kanyang tingin sa bintana. Melanie, hindi mo ako naiintindihan. Hindi ito tungkol sa atin. Anak ko si Antoinette. At karapatan kong hanapin siya. Karapatan kong humingi ng tawad. Napakalaki ng naging pagkukulang ko sa kanya dahil sa inyo ko lang lahat ibinuhos. Anak ko rin siya, Melanie. At malaki ang karapatan niya sa akin. Tumawa ng mapait si Melanie. Tawad? Sa tingin mo ba patatawarin ka pa niya? Alam mo naman siguro kung anong iniwan mo sa kanya noon. Alam mo kung bakit hindi siya bumalik, diba? Hindi naman sumagot si Don Duke. Bagkos inikot niya ang baso ng alak sa kanyang kamay at tila inisip ang mga salitang dapat niyang sabihin. Hindi ko na iniintindi kung mapapatawad niya ba ako o hindi. Ang mahalaga sa akin ay makita ko siya. Malaman kong maayos siya. At kung maaari, itama akong pagkakamali ko. Umiling naman si Melanie. Baliw ka talaga, Duke. Kung ako nasa posisyon mo, hindi ko nahahabulin ng isang tao na alam kong hindi nakatanggap. Tumayo siya. Halatang nawala na ng pasensya. Pero sige, gawin mo ang gusto mo. Pero wag mong aasahan na susuportahan kita sa kalokohang ito. Tahimik lamang si Don Duke habang pinagmamasdan ang pag-alis ni Melanie. Sa kabila ng galit ng kanyang asawa, desidida siya. Alam niyang hindi magiging madali ang paghahanap kay Antoinette, pero handa siyang gawin ang lahat para muling mabuo ang tulay na matagal nang naputol. Kinabukasan, maagang nagising si Don Duke. Sa kanyang mga mata, bakas ang determinasyon na muling ayusin ang pera-perasong bahagi ng kanyang nakaraan. Hindi na siya nagdalawang isip. Desidido na siyang bumalik sa Masbate upang hanapin si Elmer at higit sa lahat ang kanyang anak na si Antoinette. Habang nag-aayos sa mga gamit, pumasok si Melanie sa kwarto. Duke, ano na naman ang iniisip mo? Hindi ka aalis ng basta-basta. Ang madiing sabi nito, ngunit hindi siya pinansin ni Don Duke. Melanie, malumanay ngunit matigas na sabi niya. Hindi ko nahahayaan na pigilan mo ako. Matagal na ako nagkulang kay Antoinette. Panahon na para ayusin ko ang pagkakamaling iyon. At kami? Si Stephanie.
Malakas na tanong ni Melanie na ang boses ay puno ng galit. Wala ka na bang pakialam sa amin? Anong gusto mong mangyari? Iwan ka namin? Huminto si Don Duke at tumingin kay Melanie. Hindi ko intensyong saktan kayo, Melanie. Mahal ko kayo ni Stephanie. Pero iba ang pagmamahal ng isang ama sa anak na matagal nang nagdurusa dahil sa akin. Hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng pagkukulang ko. Kung ayaw mo akong suportahan, bahala ka. Pero ito ang desisyon ko. Napailing si Melanie at halatang hindi kumbensido. Fine. Gawin mo ang gusto mo. Pero tandaan mo, Duke, baka dumating ang araw na pagsisihan mong pagpili mo sa kanila. Matapos sabihin ito, tinalikuran siya ni Don Duke at tuluyan ang lumabas ng kwarto. Sa pagdating ni Don Duke sa Masbate, agad siyang nagtungo sa lugar kung saan ginanap ang programa noong nakaraang araw. Pinilit niyang hanapin kung sino mang maaaring makapagturo kung nasaan nakatira si Elmer. Sa tulong ng isang tendera sa palengke na nakakaalala kay Elmer, natunto ni Don Duke ang maliit na barong-barong sa gilid ng bayan. Nanlamig siya habang naglalakad papunta rito. Ang puso'y mabilis ang tibok at kaba sa excitement. Pagdating sa bahay, siya mismo ang kumatok. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto at bumungad sa kanya si Elmer. Nakangiti, ngunit halatang nagulat. Lolo, ikaw na naman po. Napangiti naman si Don Duke, ngunit hindi maitatago ang kaba sa kanyang boses. Elmer, nandyan ba ang nanay mo? Tanong niya na pilit pinapanatiling kalmado. Hindi pa nakasagot si Elmer nang lumabas si Antoinette mula sa bahay. Hawak ang isang basket ng gulay. Pagkakita niya kay Don Duke, natigilan siya at nabitawan ng hawak. Ang kanyang mga mata ay napuno ng emosyon. Gulat, galit at lungkot na matagal nang itinatago. Antoinette, mahina ngunit puno ng damdaming tawag ni Don Duke. Anak, hindi makapagsalita si Antoinette. Tumayo lang siya roon, tila naguguluhan kung dapat bang lapitan ng ama o paalisin ito. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang dumating na ang sandaling ito. Ang araw na hindi niya maiiwasang harapin ang kanyang nakaraan. Bakit ka nandito? Ang tanging nasabi na lamang ni Antoinette at ang boses ay malamig at nanginginig. Para humingi ng tawad. Sagot naman ni Don Duke at ang mga matay nagmamakaawa. Antoinette, alam kong nasaktan kita. Alam kong iniwan kita. Pero nais kong itama ang lahat. Kahit mahuli na. Natahimik ang paligid. Si Elmer na nasa pagitan nilang dalawa ay napatingin lamang kay Don Duke patungo kay Antoinette at hindi alam kung anong susunod na mangyayari. Wala kang karapatang bigla na lang bumalik at magpanggap na ama ko. Mariing sagot ni Antoinette. Ngunit sa kanyang boses ay may bahid ng sakit na hindi niya maikubli. Alam mo ba kung gaano kahirap ang buhay namin? Alam mo ba kung gaano kong hinanap ang pagmamahal mo pero wala ka? Ngayon, babalik ka para sabihin gusto mong itama ang lahat? Antoinette. Lumapit si Don Duke, ngunit umatras si Antoinette. Hindi ko iniintindi kung galit ka sa akin. Hindi ko inaasahan na agad mo kong tatanggapin pero hindi ko kaya magpatuloy nang hindi ko sinusubukang itama ang pagkakamali ko. Anak, kahit sandali lang, hayaan mo ako makabawi. Napuno ng luha ang mga mata ni Antoinette. Gusto niyang magalit, sumigaw at sabihin sa amang ito na wala na siyang puwang sa kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, may maliit na bahagi ng kanyang puso na nagpipilit na tanggapin ang sinseridad ng kanyang ama. Hayaan mo akong isipin to. Sagot ni Antoinette sa wakas at tumalikod siya papasok ng bahay. Habang si Antoinette ay nakaupo lamang sa sofa, tahimik siyang nagsimula ng kwento. Si Don Duke naman ay nakikinig ng mabuti. Tahimik at puno ng lungkot habang naririnig ang masasakit na pinagdaanan ng kanyang anak. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan namin. Simulang sabi ni Antoinette at ang boses ay nanginginig ngunit matatag.
Noong nahuli ni Mommy na may ibang babae ka, si Melanie, nawala na siya ng pag-asa sa'yo. Hindi niya kinaya ang sakit, kaya't kinuha niya ako. Iniwan ka at lumayo kami. Akala ko magbabago ka. Akala ko babalikan mo kami. Pero hindi mo ginawa. Pinili mo pa rin siya. Napayuko naman si Don Duke at ramdamang bigat ng bawat salitang binibitawan ni Antoinette. Gustuhin man niyang magsalita at magpaliwanag, alam niyang kailangan niyang marinig ang lahat. Hindi kami nagtagal sa lugar na tinitirahan natin noon. Lumipat kami sa kung saan-saan para makalayo sa'yo at sa anino mo. Pero habang lumalayo kami, lalo namang humirap ang buhay namin. Si Mommy, kahit anong gawin niya, hindi niya maitago ang sakit. Nakikita ako siya gabi-gabi. Umiiyak. Gusto niya maging malakas para sa akin. Pero aram kong basag na basag siya sa loob. Pinahid ni Antoinette ang luha sa kanyang mga mata bago ipinagpatuloy ang kwento. Isang araw habang pauwi kami mula sa palengke, nasangkot kami sa isang aksidente. Tumawid si Mommy nang hindi niya napansin ang paparating na sasakyan. Sa harap ko mismo siya nasagasaan. Wala akong nagawa. Ni hindi ko malang siya nayakap sa huling sandali niya. Napahawak naman si Don Duke sa dibdib na para bang nararamdaman niya ang sakit ni Antoinette. Anak, hindi ko alam. Mahinang sabi niya. Ngunit hindi siya pinansin ni Antoinette. Pagkatapos ng lahat ng iyon, nagpalaboy-laboy ako. Naghanap ng makakain, ng matutulugan. Hindi ko alam kung paano mabubuhay na mag-isa. Hanggang sa nakilala ko ang isang lalaki na akala ko ay magmamahal sa akin. Pero pagkatapos akong buntisin, iniwan din niya kami. Pareho kayo. Pareho niyong iniwan ako. Napahigpit ang yakap ni Antoinette kay Elmer na noon ay tahimik lang nakikinig sa tabi. Si Elmer lang naging lakas ko. Siya ang dahilan kung bakit ako nagpatuloy. Hindi ko alam kung saan ako huhugot ng tibay kung wala siya. Pero kahit anong gawin ko, ang sakit na iniwan mo, hindi na nawala. Pinalaki ko si Elmer ng walang ama. Dahil natatakot akong maranasan niya ang naranasan ko. Tumulo ang luha ni Don Duke. Antoinette, hindi ko alam kung paano mo ako mapapatawad sa lahat ng pagkukulang ko pero mali ka sa iniisip mo. Hindi ko pinili si Melanie. Hindi ko siya kailanman pinili kesa sa'yo o sa mommy mo. Oo, nagkamali ako at naging mahina. Pero ang totoo, mahal na mahal ko kayo. Ang sakit na iniwan niyo, bit-bit ko rin sa bawat araw. Sinubukan kong hanapin kayo noon, pero parang nawala kayo sa mundo. At nung makilala ko si Melanie, hindi na ako nakabalik dahil naging magulo na ang lahat. Hindi mo sinubukan ng sapat. Sagot ni Antoinette na puno ng sama ng loob. Kung talagang mahal mo kami, bakit hinayaan mong dumating sa puntong to? Bakit ngayon ka lang bumalik? Nung ang dami nang nasaktan at nawala? Hindi agad nakasagot si Don Duke. Alam niyang walang anuman ang makakapawi sa sakit na nadulot niya kay Antoinette. Pero sa kabila ng lahat, handa siyang gawin ang lahat para maitama ang pagkakamali niya. Huli mo na ako, anak. Gusto kong malaman mo na nandito na ako ngayon. Hindi ko na maibabalik ang panahon pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto kong bumawi. Gusto kong maging bahagi ng buhay mo at ni Elmer. Gusto kong maging ama mo ulit, kahit papaano. Napabuntong hininga si Antoinette at halatang naguguluhan. Sa kabila ng sakit at galit, may bahagi ng kanyang puso na gustong maniwala sa sinseridad ng ama. Ngunit hindi niya alam kung handa siyang muling bigyan ng pagkakataon ang isang taong minsan nang nagpabaya. Hindi ko alam, mahinang sabi niya. Hindi ko alam kung paano kita muling pagkakatiwalaan. Pero para kay Elmer, baka subukan kong bigyan ka ng pagkakataon. Pero sana,
Huwag mo na kaming lokohin. Kung babalik ka, siguruhin mo hindi mo kami iiwan. Niyakap pa ni Don Duke si Antoinette at si Elmer. Ang puso ay puno ng lungkot at pag-asa. Alam niyang mahaba pa ang landas para muling makuha ang tiwala ng anak. Pero handa siyang tahakin ito, anuman ang mangyari. Habang namumuo ang tensyon sa pagitan ni Antoinette at Don Duke, biglang sumingit si Elmer. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina at tumingala na puno ng inosenteng pag-asa ang kanyang mga mata. Nanay, patawarin mo na si Lolo, malambing niyang sabi. Para masaya na tayo ulit. Sabi mo 'di ba masarap ang pakiramdam kapag buo ang pamilya? Ayoko nang makita kang malungkot. Napatingin si Antoinette kay Elmer at ramdam niya ang bigat ng mga salitang binitiwan nito. Sa kabila ng galit at sakit na matagal niya nang itinago, naramdaman niya ang kahilingan ng anak at ang kagustuhan nitong magkaroon ng pamilya na buo at masaya. Bigla na lamang lumuhod si Don Duke sa harapan ni Antoinette. Ang dignidad na madalas niyang ipinagmamalaki, ngayon isinantabi niya alang-alang sa anak. Sa kanyang mga mata ay makikita ang pagsisisi at pagmamakaawa. Antoinette anak, patawarin mo ako. Sabi ni Don Duke at ang boses ay nagbabaga sa emosyon. Hindi ko maibabalik ang panahon. Pero sa natitirang panahon, gusto kong itama ang lahat. Hindi ko na kaya makita kayo nagdurusa. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Hindi naman makapagsalita si Antoinette. Ang bigat ng lahat ng emosyon na kanyang pinasan sa mga nakaraang taon ay tila biglang bumagsak sa kanya. Unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. Daddy, mahina niyang sabi habang nanginginig ang boses. Ang dami mong nasaktan. Ang dami kong tiniis. Pero hindi kita kayang talikuran. Hindi ko kayang ipagkait kay Elmer ang pagkakataong makilala ka at maranasan ang pagmamahal ng isang lolo. Bumagsak si Antoinette sa mga bisig ng kanyang ama. Doon ay tuluyan nang napaiyak. Si Don Duke naman ay mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Para bang hindi niya ito kailanman bibitawan. Salamat anak. Salamat. Paulit-ulit na sambit ni Don Duke habang pinipilit niyang pigilan ang sariling luha. Hindi na kita iiwan. Pangako. Sa tagpong yon ay lumapit si Elmer at niyakap ang dalawa. Masaya na po ako. Buo na po tayo. Ngumiti naman si Antoinette habang pinahid ang kanyang luha. Daddy, mahina niyang sambit na para bang sinusubok kung kaya niya ulit tawagin ng ama sa matagal na panahon. Daddy, sana totoo na ngayon ang lahat ng pangako mo. Simula ngayon anak, wala nang peke. Isasama ko na kayo ni Elmer sa mansyon. Doon kayo titira, kung saan dapat kayo naroroon. Sa piling ko. Napangiti naman si Elmer sa narinig. Wow nanay, sa mansyon tayo titira? Ang laki-laki kaya nun. Tumawa ng bahagya si Antoinette sa kasiyahan ng anak. Ngunit sa puso niya ay may natitira pang kaba. Gayunpaman, pinili niya magtiwala muli sa kanyang ama. At sa pagkakataong ito, umasa siyang totoo na nga ang lahat. Sa huling pagkakataon, niyakap ni Don Duke ang dalawa. At sa kanilang puso, unti-unting bumabalik ang tibay ng pamilyang matagal nang nawasak. Pagdating ni na Don Duke, Antoinette at Elmer sa malawak at ingranding mansyon, halatang naintriga si Antoinette habang si Elmer naman ay namamangha sa laki at ganda ng lugar. Wow nanay, ang laki ng bahay. Parang sa mga pelikula lang. Masayang bulalas ni Elmer habang hindi naman mapigilang tumakbo papasok sa malaking pintuan. Ngunit ang masayang eksena ay naputol ng sumalubong sa kanila ang nakasimangot na mukha ni na Melanie at Stephanie. Halatang galit na galit ang dalawa. At sa kauna-unahang pagkakataon ay hinarap ni Antoinette ang babaeng naging dahilan ng pagkawasak ng kanyang pamilya. Ano tong ginagawa mo, Duke? Galit na tanong ni Melanie at ang mga mata ay nagliliyab habang nakatingin kay Antoinette at Elmer. Talaga bang papapasukin mo sila dito?
Sila na ba ngayon ang mas mahalaga sa'yo kaysa sa amin? Daddy! Dagdag naman ni Stephanie na halata rin ng Ines. Ano na naman tong pinagagagawa mo? Hindi mo ba iniisip ang mararamdaman namin? Huminga naman ng malalim si Don Duke at tumingin ng diretso kay Melanie. Tama na, Melanie. Hindi mo na ako kayang pigilan. Ang anak ko, si Antoinette, at ang apo ko na si Elmer, ay may lugar sa bahay na ito. Huwag mo silang ituring na dayuhan dahil sila ang tunay na bahagi ng buhay ko. Napanganga naman si Melanie at halatang hindi makapaniwala na kayang magsalita ni Don Duke ng ganito. Ah, ganon. At ano kami ni Stephanie? Hindi ba't kami ang pamilya mo ngayon? Kami ang kasama mo sa hirap at ginhawa? Bago pa man makasagot si Don Duke, biglang sumabat si Antoinette. Alam mo, Melanie, malamig yung simula habang humarap sa babae. Kung tutuusin, hindi mo dapat itinatabi ang sarili mo sa usapan ng pamilya namin. Dahil kung hindi mo inakit si Daddy noon, hindi sana kami nagkaganito. Pero huwag kang mag-alala. Wala akong balak na agawin siya sa inyo. Nandito lang ako para sa hustisya. Para sa karapatan ko bilang anak. At para sa kinabukasan ng anak ko. Natigilan naman si Melanie sa sinabi ni Antoinette. Hindi siya sanay na humarap sa kanya ng ganitong katapang. Pero bago pa man siya makasagot, tumakbo si Elmer papunta kay Don Duke at mahigpit itong niyakap. Lolo, dito na po ba talaga kami titira? Pwede ko na po bang tawagin ng mansyon na to na bahay namin? Tumungo naman si Don Duke at ngumiti. Oo, Elmer. Simula ngayon dito ka natitira. At sisiguraduhin ko na magiging masaya ang buhay mo dito. Hindi na nakapagpigil si Melanie. Duke, hindi ko hahayaang magtagumpay ang drama na to. Tandaan mo yan. Sigaw niya habang tumalikod at pumasok sa loob ng mansyon. Hawak sa kamay ni Stephanie. Si Don Duke naman ay tumingin kay Antoinette at puno ng sinseridad ang kanyang mga mata. Anak, alam kong mahirap para sa iyo ang lahat ng to. Pero hayaan mong ako magdala ng bigat ng problema. Ang importante ngayon, magkakasama na tayo. Tumango si Antoinette, ngunit sa kanyang puso ay naroon pa rin ang kaba. Alam niyang hindi magiging madali ang pananatili nila sa mansyon, lalo na't halata ang galit ng mga tao roon. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pag-asa. Pag-asang mabuo ulit ang pamilyang minsang nasira. Kinaumagahan, habang masayang naglalaro si Elmer sa hardin ng mansyon, hindi sinasadyang tumakbo siya sa direksyon ni Stephanie, na nooy may hawak na baso ng juice at nakasuot ng mamahaling damit. Nabangga niya ang dalaga at tumapon ng inumin sa kanyang kasuotan. Ano ba? Ang dumi-dumi ko na! Hindi mo ba tinitingnan kung saan ka tumatakbo? Galit na sigaw ni Stephanie habang tumitingin ng masama kay Elmer. Pasensya na po. Mahina at takot na sagot naman ni Elmer. Ngunit halata sa kanyang mukha ang kaba. Hindi naman nagustuhan ni Stephanie ang sagot ng bata. Pasensya? Anong silbi ng pasensya kung sinira mo na to? Alam mo ba kung gaano kamahal ang damit ko? Ang bastos mo! Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo ng tamang asal? Dahil sa lakas ng sigaw ni Stephanie, napaiyak si Elmer. Agad naman itong narinig ni Antoinette na noon ay nasa malapit lamang. Agad siyang lumapit. Kinuha ang anak at niyakap ito. Stephanie, ano bang problema mo at sinisigawan mong anak ko? Tanong ni Antoinette na puno ng pagtataka at inis. Problema? Siya ang problema. Sagot ni Stephanie sabay turo kay Elmer. Walang respeto. Pumunta sa lugar na hindi naman niya dapat puntahan. Tingnan mo to. Nadumihan ang damit ko. Akala mo kung sino, parang basahan lang naman ang damit nila. Nainis si Antoinette sa sinabi ni Stephanie. Teka lang, Stephanie. Una sa lahat, bata si Elmer. Hindi niya sinasadya nangyari. Pangalawa, huwag mong idadamay ang estado namin sa usapan. Hindi dahilan ng yaman mo para apihin ang anak ko. Apihin?
Sagot ni Stephanie tsaka tinaasan ng kilay si Antoinette. Ang kapal din naman ng mukha mo, no? Pumunta ka dito sa mansyon na parang inaangkin ng lahat. Tapos ngayon gusto mo pang ipagtanggol yung bastos mong anak? Hindi lahat ng tao kailangang makisama sa inyo. Uminit na rin ang ulo ni Antoinette. Stephanie, hindi kami pumunta dito para mang-agaw. Nandito kami dahil pamilya kami ni Daddy. At kahit anong gawin mo, hindi mo mababago ang katotohanan yan. At kung may galit ka man sa amin, sa akin mo ibuntun, hindi sa anak ko. Ha, pamilya? Tumawa na mapakla si Stephanie. Anong pamilya? Sa tingin mo ba matatanggap ka namin ng mommy ko dito? Lalong-lalo na yung batang yan? Alam mo, Antoinette, hindi mo kayang baguhin ang buhay namin kahit pilitin mo pa. Magpaawa ka man, hindi ka pa rin parte ng mundo namin. Ikaw ang umayaw at hindi nagparamdam nun kaya wala kang karapatang umepal ngayon. Lalo pang tumindi ang tensyon sa pagitan nila. Hawak-hawak ni Antoinette ang umiiyak na si Elmer, habang si Stephanie naman ay galit na galit at nangingit-ngit. Napansin ng mga kasambahay ang eksena, ngunit walang naglakas ng loob na makaalam. Bigla namang dumating si Don Duke. Ano na naman to? Malakas niyang sabi habang tinitingnan ang mag-aaway. Agad na bumaling si Antoinette kay Don Duke. Daddy, sinisigawan ni Stephanie si Elmer dahil sa maliit na pagkakamali. Sa tingin niya pwede niyang apihin ang anak ko dahil lang sa nadumihan ng damit niya? Stephanie, totoo ba to? Tanong naman ni Don Duke at ang boses ay malamig ngunit puno ng otoridad. Dad, hindi mo ba nakikita? Tingnan mo ang damit ko. Reklamo ni Stephanie. Tsaka, bakit ba bigla na lang silang pumunta dito? Simula nang dumating sila, nagulo na ang tahimik nating buhay. Napailing naman si Don Duke. Stephanie, tama na. Ang mansyon na to ay para sa lahat ng pamilya ko. At kasama na ang kapatid mo. At kahit hindi mo man tanggapin, humingi ka ng tawad kay Elmer. Ngayon din. Dad! Pagprotesta pa ni Stephanie. Ngunit halata sa mukha ni Don Duke na hindi siya papayag. Napilitang bumaling si Stephanie kay Elmer at sa mabigat na tono, sinabing, pasensya na. Ngunit halata sa boses niya na wala itong sinseridad. Hindi na umimik pa si Antoinette ngunit nagpa siyang dalhin si Elmer palayo. Habang papalayo sila, nagpaalala si Antoinette kay Elmer. Huwag kang mag-alala anak. Kahit anong sabihin nila, hindi tayo papayag na apihin tayo ng kahit sino. Nandito ako para protektahan ka. Tayo ang mas may karapatan sa mansyon na to. Habang pinagmamasta ni Don Duke ang nangyari, ramdam niyang kailangan niyang mas lalo pang buuin ang pamilyang nasira at ayusin ang sigalot sa pagitan nila. Ngunit alam niyang hindi ito magiging madali. Samantala, sa tahimik at magarang opisina ni Don Duke, nakaupo siya sa likod ng kanyang malaking mesa habang kausap ang kanyang private investigator. Ang mukha niya ay seryoso, ngunit halatang puno ng kaba ang kanyang dibdib. Sir, sabi ng investigator at inaabot ang ilang dokumento. Nagawa na po naming suriin ang lahat ng transaksyon sa kumpanya at base sa aming natuklasan, malaki ang perang nawawala. At ang pangunahing suspect po ay si Miss Melanie, ang asawa ninyo. Natigilan naman si Don Duke at unti-unting nagdilim ang kanyang mukha. Ano ibig mong sabihin? Anong koneksyon ni Melanie dito? May mga record, sir, ng mga transaksyon kung saan ipinapadala ang malalaking halaga sa isang bank account sa ibang pangalan. Nang masundan namin ang trail, lumabas na ang koneksyon ng isang lalaking madalas niyang makita. Base ho sa ebidensya, malamang ay may relasyon sila at huminto ang investigator at tila nagdadalawang isip kung dapat pa ba niyang ituloy ang sasabihin. Ano pa? Madiing tanong naman ni Don Duke at tila nagbabantang tono ng boses. Base po sa aming investigasyon, sir, hindi po ikaw ang ama ni Stephanie. Siya ay anak ni Melanie sa lalaking ito.
At mukhang pinaako lang po ito sa inyo. Hindi naman agad nakapagsalita si Don Duke. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at naglakad papalayo. Tinatanaw ang malawak na tanawin mula sa kanyang opisina. Ang kanyang dibdib ay tila sinasakal ng bigat ng emosyon, galit, sakit at paggabigo. Ang babaeng minahal niya at pinagkatiwalaan ay nagtaksil sa kanya. Ang anak na inakala niyang kanya ay hindi pala tunay na sa kanya. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tanong niya at ang boses ay nanginginig. Opo, sir. May mga ebidensya kami nakalap. Kung gusto ho ninyo, maaari pa naming palalimin ang investigasyon. Umiling si Don Duke. Hindi na kailangan. Alam ko na ang lahat ng dapat kong malaman. Pinatayo niya ang investigator at sinabing itago muna ang lahat ng natuklasan. Walang makakaalam nito. Lalong-lalo na si Melanie. Huwag kang gagawa ng hakbang hanggat hindi ko sinasabi. Noted, sir. Tumango ang investigator bago umalis. Naiwang mag-isa si Don Duke sa kanyang opisina. Napaupo siya sa sofa. Hawak ang kanyang noo, tila sinusubukang intindihin ang lahat ng nangyari. Ang mga alaala ng kanyang pagsasama kay Melanie ay tila naglaho at napalitan ng imahe ng pagtataksil at panlilin lang. Melanie? Bulong niya sa sarili na puno ng pait. Gaano katagal mo na akong niloko? At anong dahilan mo? Gusto niya itong komprontahin sa mismong sandaling iyon, ngunit pinigilan niya ang sarili. Alam niyang kailangan muna niyang mag-isip ng maayos. Hindi ito simpleng bagay na maaaring pagdesisyonan ng padalos-dalos. Sa mga oras na yon, napagtanto niya ang halaga ng pagiging maingat. Hindi lamang para sa sarili niyang kapakanan, kundi para na rin sa hinaharap ng kanyang pamilya. Lalong-lalo na kina Antoinette at Elmer. Naging malinaw sa kanya na kailangan niyang gumawa ng plano bago niya harapin si Melanie at ang mapait na katotohanang dala nito. Kinagabihan nagtakda si Don Duke ng isang pulong sa kanyang mansyon, kung saan tinawagan niya si Melanie at si Stephanie upang harapin ang matinding sitwasyon. Pagdating ng umaga, muling humarap si Don Duke sa kanila. Ang mukha ay puno ng galit at sakit. Ang galit na matagal niya nang itinagong hindi niya na kayang ipagpaliban pa. Si Melanie at Stephanie ay pumasok na sa opisina ni Don Duke na magkasama. Wala ni isang kaalam-alam sa mga ibubukas na pahayag ni Don Duke. Tumango siya sa harap nila at iniwasan ang mga mata nila. Melanie, Stephanie. Nagsimula siya ng malumanay ngunit puno ng bigat. Gusto ko kayong makausap. Hindi na kayo magiging bahagi ng buhay ko, ng pamilya ko. Tinutulungan ko kayong magtago sa mga kasinungalingan. Ngunit ang lahat ng to ay natapos na. Nagkatingin na naman sina Melanie at Stephanie at hindi makapaniwala sa narinig. Anong ibig mong sabihin, Duke? Tanong ni Melanie at tinatangkang magpatawad sa tono ng boses. Ngunit halatang naiinis. Tinutulungan pa rin kita hanggang ngayon, Melanie. Patuloy ni Don Duke at ang kanyang tinig ay lumalakas habang tumitindi ang galit. Pero hindi ko na kaya magpatuloy sa ganito. Alam ko na ang lahat ng ginagawa mo. Alam ko na ikaw ang may kakagawan ng pagkawala ng pera sa kumpanya ko. At ikaw rin ang may kasalanan sa lahat ng nangyari. At ang pinakamalupit na bahagi, niloko mo ako. Nilapastangan ang pangalan ko. At si Stephanie, hindi ko siya tunay na anak. Napatingin naman si Melanie at Stephanie sa isa't isa. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Don Duke ang takot at galit sa mga mata nila. Ano? Anong ibig mong sabihin, Duke? Pasigaw ni Melanie. Bakit ganito? Ipinagpalit mo kami dahil lang kay Antoinette, kaya gumawa ka ng paraan para makaalis na kami dito? Wala akong pakialam kung anong mararamdaman mo, Melanie. Mariing ang sagot. Huwag mong gawing dahilan ng yaman ko para apihin ako at ang anak ko. Si Stephanie, anak mo siya sa ibang lalaki.
at pinaako mo lang sa akin. Gusto mo bang ipagpatuloy ko pa ang pagpapanggap na ako ang ama niya? Hindi na. Ang ginawa mong panlilin lang ay hindi ko na kaya pang tanggapin. Ang sakit na dala mo sa pamilya ko. Ayoko na. Hindi ko kayang patawarin ang mga kasinungalingan mo. Nagpumigla si Melanie upang magmakaawa. Duke, hindi mo kami pwedeng palayasin. Lahat ng yun ginawa ko para sa atin. Para sa pamilya natin. Maawa ka naman, no? Please? Sumingit naman si Stephanie at hawak ang kamay ni Melanie at ang mukha ay puno ng galit at takot. Huwag mo kami itataboy. Hindi kami aalis. Ako pa rin ang anak mo, Daddy. Malakas na sigaw niya kay Don Duke. Hindi na nakapagpigil si Don Duke at galit na sinadyang ibagsak ang kanyang kamao sa mesa. Huwag niyo akong gawing tanga. Hindi ko kayo kinikilala. Kaya umalis na kayong dalawa dito. Lumayas na kayo dito. Tumayo siya at sumenyas kay Melanie at Stephanie na lumabas. Ngunit bago pa sila makalabas, hinarap na ni Don Duke si Melanie at sinabi na may kalakip na sakit sa boses. Malasakit na lang ang nararamdaman ko ngayon. Pero tapos na ang lahat. Lahat ng ginawa mo, wala nang silbi. Kaya maghanap na kayo ng ibang lugar. Bumalik si Melanie at Stephanie at ang mata ni Melanie ay puno ng mga luha. Duke, patawarin mo ako. Wala na kami mapupuntahan ni Stephanie. Maawa ka. Tiningnan lang siya ni Don Duke ng malamig na tingin. Wala akong panahon para makinig sa mga dahilan mo, Melanie. Ang puso ko ay sa pamilya ko. Wala na kayong lugar dito. Wala nang iba pa nagawa si na Melanie kundi magtulakan patungo sa pintuan. Sumunod sa kanya si Stephanie na may galit sa kanyang mga mata. Ngunit may takot na gumugol sa kanyang mga mata. Puno ng sakit ang puso ni Don Duke habang tinitingnan ng mag-ina na naglakad palayo. Ngunit hindi na siya nagpatinag. Alam niyang tama ang kanyang desisyon. Makalipas ang ilang linggo, nagkaroon ng bagong simula sa buhay ni Don Duke at ng kanyang pamilya. Matapos ang matinding pagsubok at mga kasinungalingang iniiwasan, natagpuan nila ang katahimikan na matagal na nilang hinahanap. Ang mansyon na dati puno ng tensyon at gulo ay muling napuno ng saya at mga tawanan. Lalo na mula kay Antoinette at Elmer na nagkaroon ng pagkakataong magsama-sama bilang isang pamilya. Si Don Duke ay unti-unting bumabawi ng mga panahong hindi niya naibigay kay Antoinette. Matapos niyang mapagtanto ang mga pagkukulang niya bilang ama, naging mas determinado siya na muling makipag-ugnayan sa kanyang unika iha. Sinimulan niyang magbigay ng oras at atensyon kay Antoinette, kung saan isinusuong nila ang mga araw na puno ng bonding, kwentuhan at mga simpleng lakad na sabay nilang tinatamasa. Isang araw, habang nagsasalo sila sa lunch, sinabi ni Don Duke kay Antoinette, "Alam kong maraming panahon ang nasayang anak. Pero ngayon, hindi ko nahahayaang mawalan pa tayo ng pagkakataon. Gusto ko na maging parte ako ng buhay mo, tulad ng nararapat." Tinitigan ni Antoinette ang kanyang ama at sa mata niya ay makikita ang mga alon ng damdamin. Ang sakit ng nakaraan ay unti-unting napapalitan ng pag-asa. "Salamat, Daddy," sagot ni Antoinette at ang mga mata ay nagliliwanag ng saya. Sa wakas, naramdaman ko na nandyan ka talaga. Si Elmer naman na masaya rin dahil sa bagong simula ng pamilya ay nagiging mas malapit pa kay Don Duke. Tuwing naglalaro sila, nakikita ang tamis ng kanilang relasyon bilang lolo at apo. Nang minsan habang magkasama silang tatlo sa hardin, nagtawanan sila dahil sa mga kwento ni Elmer at doon niyakap ni Don Duke ang kanyang apo. "Lolo, gusto ko po na maging malakas katulad mo," sigaw ni Elmer sabay hagikik. Ngumiti naman si Don Duke at inakbayan ng bata. "Kahit kailan anak, nandito lang ako para magtulungan tayo. Kasama mo ako sa lahat ng bagay." At doon nagpatuloy ang kanilang masayang araw. Hindi man maibalik ang mga panahon na nawalan sila, pero natutunan nilang yakapin ang kasalukuyan at magtulungan upang muling buuin ang kanilang pamilya. Sa huli, naramdaman ni Don Duke ang tunay na kahulugan ng pamilya
ang isang pamilya na buo at nagsisilbing sandigan ng bawat isa. Sa huli, ang pamilya ni Don Duke ay natutong magsimulang muli at maghilom mula sa mga sugat ng nakaraan. Ang mga pagsubok at sakit na kanilang pinagdaanan ay naging pagkakataon upang mas mapalalim ang kanilang pagmamahal at pag-uunawa sa isa't isa. Natutunan nila ang tunay na halaga ng pamilya ay hindi nasusukat sa material na bagay o sa mga pagkatalo, kundi sa pagmamahal at pagsuporta sa bawat isa, lalo na sa mga oras ng pangangailangan. Si Don Duke na mula ng paging isang ama na naligaw ng landas ay natutong pahalagahan ang kanyang mga anak at maging isang tunay na ama na hindi sumusuko sa pagmamahal. Sa wakas, nagkaroon sila ng kapayapaan at kasiyahan sa kanilang mga buhay at natutunan nilang walang makakatalo sa pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Ang pagmamahal na iyon ay nagsilbing lakas upang muling buuin ang kanilang pamilya at magsimula ng bagong simula, mas matatag at mas buo kaysa dati. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!